Ang asawa ko ay umabsent sa libing ng tatay ko para makipagbakasyon kasama ang kanyang kerida. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, nakatanggap ako ng text mula sa tatay na akala ko'y patay na. Buhay pa ako. Halika ng tahimik sa libingan. Ngayon, gusto kong ikwento sa iyo ang buhay ko. Isang kwento na hanggang ngayon ay nakakapangilabot pa rin sa akin. Bago ako ikasal, akala ko ako ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Ang magiging asawa ko, Marco, at ako ay magkasintahan ng 3 taon. Sapat na para paniwalaan na tadhana ang pag-ibig namin. Si Marco ay malambot, malalahanin, at parang lagi akong inuuna kaysa kaninuman. Ang nanay niya, Aling Vicenta, ay pinuri ako noong unang pagkikita namin. Anak, may mukha kang nakapagpapaliwanag sa buong kwarto. At napakaganda ng pakikipag-usap mo. Nabighani mo ako. Nang marinig ko yon, namulaklak ang puso ko, at talagang napakapalad ko noon. Noon, sinabi ko sa tatay ko, Presidente Isaias Halili, Tatay, kapag binakasalan ko si Marco, alam kong mapayapa ang buhay ko. Ngumiti lang ng matamis ang tatay ko. Kung masaya ka, masaya rin ako. Pero kapag nag-asawa ka na, maging medyo makasarili ka naman para sa sarili mo. Huwag puro tiis lang. Tumawa ako. Akala ko sobrang nag-alala lang ang tatay ko. Sa harap ko, si Marco ay laging perpekto. Isang lalaking may matatamis na salita. Pagkatapos ng kasal, ayon sa tradisyon ng pamilya nila, lumipat ako sa bahay ng biyenan ko. Ang bahay kung saan nakatira si Aling Vicenta ay isang lumang pamana ng pamilya na inayos ng maganda sa labas. Kakaiba, noong unang beses akong pumasok doon, naramdaman ko ang lamig na tumakbo sa gulugod ko. Pinakalmahan ko ang sarili ko. Iniisip na baka dahil hindi pa ako sanay sa bagong buhay. Pero tulad ng sinasabi, ang panahon ang naglalagay ng lahat sa tamang lugar. Pagkatapos ng ilang linggo roon, napagtanto ko na hindi guni-guni lang ang lamig na yon. Nagbago bigla ang ugali ni Aling Vicenta. Noong una, tinawag niya akong anak, pero kinabukasan naging manugang na. At ilang araw pa lang, dumating na ang mga puna. Manugang, hindi mo ba kayang linisin ng maayos ang mga pinggan? Manugang, bakit matagal ka sa bawat ginagawa mo? Hindi naman malakas ang boses, pero matalim na parang karayom ang hangarin. Ang mga nakaranas nito ay may intindihan. May mga salitang mas masakit pa sa pisikal na hampas. Si Marco, ang asawa ko, ay naging ibang-iba na sa lalaking minahal ko. Wala nang text na nagtatanong kung kumain na ba ako. Wala nang mapagmahal na tingin. Pag-uwi niya galing trabaho, diretso sa kwarto at ikinukulong ang sarili. Kapag kumatok ako para tawagin sa hapunan, sagot niya ay may pag-aatubili. Kahit sa mga araw na kumakain siya sa labas, sinisinungaling niya na natagalan ang meeting. Alam ko, pero hindi ko sinabi. Ang babaeng umiibig ay madalas mahina. Akala ko kung napakahirap ng trabaho niya sa labas, dapat tiisin ko ang maliliit na bagay na ito. Naalala ko ang isang gabi ng ulan. Nagmadali akong magpunas ng mga kumot para sa biyenan ko na madaling giniginaw. Pagkakita sa akin, sinabi niya, hindi ko sinasabing gawin mo lahat, pero may sariling alituntunin ang bahay na to. Dapat may inisyatiba ang manugang na gawin ang mga bagay, kahit hindi sinasabi. Walang gusto sa tamad. Nagnitngit ako, pero ngumiti pa rin. Opo, ma'am. Intindihin ko po. Naramdaman ko ang pagkipot sa dibdib ko. Buong araw akong nagtatrabaho sa opisina, at paglabas ko, tumatakbo pauwi para magluto ng hapunan. Hindi ako naging tamad kahit kailan, pero ayaw kong mag-alala ang mga magulang ko, kaya tiniis ko. Madalas sabihin sa akin ng tatay ko, ang pagiging mabait ng sobra ay hindi laging birtod, pero kung okay ka lang, okay lang. Hanggang sa sandaling yon, naniniwala ako na kapag matiyaga ako, mapapahalagahan din ako ng mga biyenan ko. Kahit sabihing ang pagkakaisa ay nagdudulot ng lakas, gaano man ako magsikap, hindi dumating ang pagkakaisang yon. Lalong lumalayo ang distansya namin ni Marco, araw-araw. Laging nakababa ang cellphone niya, at kapag pumasok ako sa kwarto, agad niyang ikinukulong. Minsan, maingat kong tinanong, may tinatago ka ba sa akin? Matigas niyang sagot, huwag kang mag-imbento ng pelikula sa utak mo. Mula noon, parang estranghero na kami sa isang bahay. Bawat isa'y nakakulong sa sariling mundo. Inalo ko ang sarili ko na adjustment phase lang yon. Nababalik sa normal ang lahat. Pero lalong lumala ang sitwasyon. Isang araw, habang dinadala ko ang prutas sa kwarto ng biyenan ko, narinig ko siyang nagsasalita sa telepono. Napakabobo niyang mabait. Sino ba ang magtatagal sa bahay na to? Sa kabilang pinto, tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ako nalungkot dahil siniraan niya ako, kundi dahil napagtanto ko na walang saysay ang mga pag-asa ko.
Kahit sa mga pangyayaring ito, iniisip ko na maliliit na pagsubok lang. Bata pa ako, may pag-asa pa ako, at naniniwala ako sa halaga ng salitang pamilya. Hindi ko maisip, kahit sa pinakamasamang panaginip na ang lahat ng ito ay simula pa lang ng trahedyang darating. Hindi ko alam na may madilim na bangin na bubukas sa harap ko. Nalulunukin ang buong buhay ko at sisirain ang pananampalataya ko sa kasal at sa tao. Kung alam ko noon, hindi na sana ako nagpatuloy sa landas na yon. Pero ganoon talaga ang buhay. Matutukoy mo ang lalim ng ilog, pero imposibleng sukatin ang puso ng tao. At nagsimulang gumuho ang lahat noong araw na hindi ko inaasahan. Maulan ang umaga noon, parang masamang hudyat. Habang naghahanda ako ng almusal, sunod-sunod ang pagtunog ng cellphone ko. Si Kuya Romy, ang driver ng tatay ko sa loob ng maraming taon. Karaniwan siyang kalmado, pero ng araw na yon, nanginginig ang boses niya. Ma'am, pakikalmahan po ninyo. Ang presidente po ay naaksidente. Natigilan ako at nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na narinig ang pagbagsak ng mga kubyertos sa kamay ko. Patuloy akong nagtatanong, pero blanko ang isip ko, parang puno ng bulak. Ang salitang aksidente lang ang umulit-ulit sa ulo ko. Lumabas si Marco sa kwarto niya na nakasimangot sa ingay. Sinabi ko sa kanya habang umiyak, "Mahal, naaksidente si tatay." Walang salitang pang-alo, malamig na sagot niya na parang yelo. Dadaan na lang tayo mamaya. Tiningnan ako ng biyenan ko na parang inistorbo ko ang almusal niya at sinabi, "Huwag kang umiyak ng ganyan, matanda ka na. Pakikalmahan mo. Matanda na ang tatay mo." Siguradong dahil sa kapabayaan niya yon. Parang mga punyal ang mga salitang yon sa dibdib ko. Pero sobrang gulat ko, kaya hindi ako nakagalaw. Tumakbo ako palabas para sumakay ng taxi patungo sa bahay ng mga magulang ko. Pagdating ko roon, puno na ng mga taong may malulungkot na mukha. Tumakbo si Kuya Romy para saluhin ako. Ayon sa pulis, lumiko raw sa matarik na parte ng bundok ang sasakyan ng presidente. Walang malay ang driver at si presidente. Hindi pa nila mahanap ng buo. Natumba ako sa sahig. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang sakit na parang may humihigpit sa puso ko. Totoo nga ang sinasabi. Ang pagkawala ng tatay ay parang gumuho ang haligi ng bahay mo. Parang umiikot ang mundo sa ilalim ng paa ko. Nang hapong yon, dumating si Padre Benjamin, isang pari na malapit sa pamilya namin. Nakasuot siya ng kayumangging sutana at bumubulong ng dasal. Sinabi niyang narinig niya ang balita sa parokya, na maaga siyang dumating sa pinangyarihan ng aksidente, at nakuha niya ang abo para makapagpahinga na ang kaluluwa ng yumao. Nanginginig ang kamay ko nang makita ang puting uron sa dambana. Hindi ko naisip na sa ganitong bigla, at walang kabuluhang paraan ko, makikita ang labi ng tatay ko. Puno ng empleyado ng kumpanya ng tatay ko, mga kapartner sa negosyo, at mga kakilala ang burol. Marangal ang libing, bagay sa isang negosyanteng may katanyagan. Ang usok ng insenso ay sumasakop sa lahat, at walang katapusang pila ng mga taong nagbibigay-pugay. Pero sa gitna ng napakaraming bulaklak at awa sa mga tingin, pakiramdam ko'y napakaliit at nag-iisa ako. May lamig na tumagos hanggang buto. Parang sinipsip ng urna yon ang lahat ng init sa katawan ko. Umaasa akong katabi ko si Marco. Napipisilin niya ang kamay ko. Pero buong araw, wala siya. Hindi niya sinasagot ang tawag ko o tinutugon ang mga text ko. Sinubukan kong maghanap ng dahilan para paniwalain ang sarili ko na siguro abala siya sa importanteng meeting. Tapos narinig ko ang mga bulong-bulungan ng mga empleyado ng kumpanya sa likod ko. Pero anong ginagawa ni Marco sa Boracay habang libing ng biyenan niya? Hindi mo ba nakita? Mukhang masaya na masaya siya kasama ng isang batang babae. Lumiko ako. Sa screen ng cellphone, nakita ko ang larawan ni Marco na nakangiti ng todo. Yakap-yakap sa baywang ang isang batang babae sa isang beach resort. Pareho ng araw na yon. Pareho ng oras na inilibing ang tatay ko. May matamlay na kalabog sa ulo ko. Hinawakan ko ang upuan para hindi ako matumba. Hindi ako makapaniwala. Ako na sobrang nagmamahal sa kanya, na inilagak ang buong tiwala ko sa kasal na to. Bumalik ako sa loob para itago ang hiya na sumusunog sa dibdib ko. Nakita ako ng biyenan ko na namumutla at sinabi, "Matanda na si Marco. May sariling buhay siya. Huwag kang gumawa ng eksena sa libing." Parang asin sa sugat ang mga salita niya. Nanginginig ang labi ko, pero ngumiti pa rin. Gusto ko lang malaman kung nasaan siya. Umupo si Aling Vicenta at nagbuhos ng tsaa ng kalmado. Nagbabakasyon siya. Kailangan niyang makapagpahinga mula sa stress. Matindi ang trabaho niya. Bukod pa, kaya mo namang asikasuhin ang libing, di ba? Lumipas ang gabi,
at nagsimulang umuwi ang mga bisita. Umupo ako sa tabi ng dambana, tinitingnan ang retrato ng tatay ko, at umiyak ng walang kaaliwan. Dumadaan-daan si Padre Benjamin sa bahay habang nagdadasal. Pero ang mga mata niya ay tumitingin sa mga sobre ng donasyon na parang kinukwenta. Bandang 3:00 na madaling araw, pagod na pagod, humiga ako sa sofa, nanginginig sa ilalim ng manipis na kumot. Hindi pa tuyo ang luha ko nang mag-vibrate ang cellphone ko ng isang beses. Inabot ko ito. Unknown number. Kaunting salita lang ang mensahe. Jada, si tatay to. Hindi ako patay. Halika ng tahimik sa libingan ng pamana. Huwag mong sabihin kahit kanino. Nanginginig ako. Napadilat ako ng todo na halos mabitawan ko ang cellphone. Binasa ko ulit bawat salita. Nanginginig mula ulo hanggang paa. Walang duda, ganoon talaga ang paraan ng pagsulat ng tatay ko. Ang paggamit ng espasyo, ang tawag sa akin. Walang duda. May bara sa lalamunan ko at parang sasabog ang dibdib ko. Buhay pa ang tatay ko. Tumayo ako na parang kinuryente. Ang maikling mensahe na yon ay sumasayaw sa isip ko. Bawat letra ay parang talim na sumaksak sa puso ko. Ano nang ibig niyang sabihin? Hindi patay ang tatay ko. Pero isang bahagi ng akin, ang instinto ko, alam na siya yon. Kahit sinumang dayahin ang estilo niya, hindi hanggang sa punto na kopyahin ang kanyang katangian na mga pahinga, ang kanyang semikolon, ang paraan ng paghihiwalay ng mga pangungusap. Nanginginig ng todo ang kamay ko na may hawak na cellphone, kaya hinawakan ko ang sandalan ng sofa para hindi ako matumba. Sa oras na yon, libingan ang katahimikan ng bahay. Sinisira lang ng huni ng hangin na pumapasok sa mga bitak ng lumang pintong kahoy at ang regular na tunog ng pagkukrus ni Padre Benjamin habang nagdadasal sa dambana. Ang makapal na amoy ng insenso ay nagpapahilo sa akin, at kaguluhan ang utak ko. Kalmahan mo, sabi ko sa sarili ko. Kung buhay nga ang tatay ko, ibig sabihin may gustong paniwalain ang buong mundo na patay na siya. At iyon ay nangangahulugang hindi basta aksidente ang nangyari. Nilunok ko ang laway ko at tumayo ng palihim. Pagkaabot ng paa ko sa sahig, bahagyang binuksan ni Aling Vicenta ang pinto ng kwarto niya. Matalim ang tingin niya na parang kutsilyo. Manugang, anong ginagawa mo gising ng ganitong oras? Napaatras ako at sumagot, Opo, Maam, sumasakit lang po ang ulo ko at gusto ko lang makahinga ng hangin. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa at bigla niyang sinabi, Huwag kang maglibot-libot sa bahay ng gabi. Sa panahon ng burol, iwasan ang masamang hudyat. Yumuko ako, pero nasusunog ang puso ko sa loob. Bumalik ako sa sofa at nagkunwaring humiga. Naghihintay na maisara niya ang pinto. Nang mawala ang tunog ng tsinelas niya, binuksan ko ulit ang cellphone. Nagniningning pa rin ang mensahe sa madilim na screen. Pinigilan ko ang hininga at nagdesisyon na tawagan ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko sa oras na yon. Si Kuya Teron, ang tapat na katulong ng tatay ko. Nag-text ako sa kanya na lumabas siya agad ng palihim sa likod bahay. 5 minuto pagkatapos, dumating si Kuya Teron. Namumutla ang mukha niya dahil magdamag na gising. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala. Ma'am Vicenta, Jada, anong nangyari at pinatawag mo ako ng ganito kabilis? Tinakot mo ako. Ipinakita ko sa kanya ang cellphone. Pagbasa niya sa mensahe, namilog ang mga mata niya. Hindi pwede. Wala akong nakasave na number na to. Pero walang duda, ganoon talaga ang paraan ng pagsulat ng presidente. Sinabi ko sa mababang boses na nanginginig. Kuya Teron, naalala mo ba kagabi sinabi mo na kumikislap ang security camera sa libingan? Pinaghihinalaan mo bang may gumalaw dito? Tumango siya agad. Totoo yon. Noong pumunta tayo sa pamana para maglagay ng bulaklak, kumikislap ang kamera na parang may tumatakip o may tumayo sa harap ng lens. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Kung buhay nga ang tatay ko, ibig sabihin may sumubok pumatay sa kanya at gusto nilang paniwalain ang mundo na patay na siya. Nilunok ni Kuya Teron ang laway. Maam, anong balak mo? Huminga ako ng malalim at sumagot ng isang salita. Pupuntahan ko. Pareho kaming palihim na nagbukas ng pinto sa likod. Natakpan ng ulap ang buwan at malamig na malamig ang gabi. Ang libingan ng pamilya ay nasa likod ng maliit na burol. Ilang daang metro lang mula sa bahay. Pero sa gitna ng madilim na atmosfera na yon, parang lalong nakakatakot ang daan dahil sa tunog ng mga insekto at sa mga dasal na lumalabas mula sa bahay. Pagkalapit namin sa libingan, hinawakan ni Kuya Teron ang braso ko. Maam, binuksan ko ulit ang recording kanina. May 1-minute gap kung saan nagiging itim ang screen. Kasabay mismo ng oras na nakatanggap ka ng mensahe. Naramdaman ko ang pagtayo ng balahibo ko at mabilis na tumibok ang puso ko.
Tumingin ako sa paligid, pero ang tanging narinig ko ay ang bulong ng mga dahon na hinahaplos ng hangin. Madilim ang libingan. Ang tanging ilaw ay ang malabong dilaw na liwanag mula sa maliit na lampara sa harap ng estatwa ni Mama Mari. At saka ko nakita ang bagong libing na may pangalan ng tatay ko, Isayas Halili, na nakaukit sa lapida. Nanginginig ang buong katawan ko, at may humihigpit sa dibdib ko. Lumapit ako at hinawakan ang lupa na basa pa. Kung buhay ang tatay ko, anong nasa urna yon? At sino ang nagsiguro na siya yon? Bago ko maayos ang iniisip ko, may narinig akong kaluskos sa mga halaman sa likuran ko. Napalingon ako at binuksan ni Kuya Teron ang flashlight. Mula sa tinuturo ng ilaw, lumitaw ang isang humihirap na figura. Basang-basa at punit-punit ang damit. Puno ng pasa at sugat ang mukha. Pero pareho pa rin ang mga matang nakita ko sa loob ng mahigit 20 taon. Tatay. Halos hindi na lumabas ang boses ko. Tumakbo ako papunta sa kanya na parang babagsak ang buhay ko sa mismong sandaling yon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nararamdaman ang mainit na luha ko sa likod ng kamay ko. Humihigbi ang tatay ko at may paus na boses na sinabi, "Jada, ako to. Buhay pa ako. Sinubukan akong patayin ng mga putangina. Pakinggan mo ako ng mabuti." Tahimik akong umiyak. Takot na baka marinig kami. "Tatay, anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa'yo?" Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at sa huling lakas niya ay binigkas ang bawat salita. "Si Marco at ang nanay niya. Hindi sila ang iniisip mo." Parang hinila ang puso ko mula sa dibdib ko. Sa sandaling yon, hindi ko lubos na naintindihan ang mga salita niya. Pero may malalim na katiyakan ako. Hindi lang ako ang ginawa ng masama ng mga biyenan ko, kundi pati ang tatay ko. At ang lahat ng naisip kong trahedya ay simula pa lang ng darating. Nakatayo akong paralisado sa gitna ng malamig na libingan. Patuloy kong yakap ang tatay ko. Takot na kapag binbitawan ko siya, mawawala siya. Mabilis na hinubad ni Kuya Teron ang kanyang jacket at isinuot kay tatay. Sumandal si tatay sa puno, humihinga ng hirap. Puno ng gasgas at pasa ang katawan niya. May tuyong dugo sa ilang sugat. Nakita ko siyang ganito. Parang nabiyak ang kaluluwa ko. "Tatay, sino ang gumawa nito sa'yo? Sabihin mo po sa akin." Pakiusap ko ng basag ang boses. Isinara niya ang mga mata. Humihinga ng malalim sa malamig na hangin. Ang boses niya ay bulong. Pero bawat salita ay nakaukit sa puso ko. "Hindi aksidente yon, anak. Plano yon. Sinubukan nila akong patayin." Humhipa ng hangin sa mga halaman. At parang may umiyak sa tunog ng mga dahon. Lumapit si Kuya Teron, nag-aalala. "Mr. Presidente, sino po? Sabihin niyo ng detalyado para maihatid namin kayo sa ligtas na lugar." Binuksan ni tatay ang mga mata at tiningnan kami pareho ng matagal bago binigkas ng paisa-isa ang mga salitang mabigat na parang bato. Si Marco at ang nanay niya, si Kuya Ernesto, at si Padre Benjamin, sila ang sumubok na saktan ako. Parang sasabog ang ulo ko. Matindi kong tinanggihan. "Hindi po pwed. Hindi po gagawin yon nina Aling Vicenta at Marco, tatay." Itinaas ni tatay ang kamay at inilagay sa ulo ko. Malalim ang boses niya, halo ng pagkadismaya at sakit. "Jada, masyado ka pang nagtitiwala sa tao. Si Aling Vicenta at Marco, sarili lang nila ang iniisip." Natuklasan ko na nangungurakot sila ng pondo ng kumpanya at nagle-leak ng kontrata. Bago pa ako makapag-react, huminto siya, humihinga ng hirap. Paus na ang boses niya. Parang nasugatan ang lalamunan. Si Kuya Ernesto ang gumawa ng plano. Gawin daw na aksidente sa trapiko at ipadala ang hindi kilalang bangkay sa krematorium. Si Padre Benjamin ang bahala sa pagdanggap ng abo at pagproseso ng papeles. Sa ganun, maniniwala ang lahat na patay na ako. Kinagat ko ang labi ko. Lasang dugo, pero wala akong naramdaman. Bawat salita ni tatay ay parang martilyo na sumisira sa naiwang paniniwala ko sa mga biyenan ko. "Paano ka po nakatakas, tatay?" Nanginginig ang boses ko na parang sinulit. Sumandal siya sa puno at dahan-dahang binuo ang alaala. Bago pa mahulog ang sasakyan sa bangin, naramdaman ko na may mali. Sumigaw ako sa driver na preno, pero lasing na siya ng droga. Nawala ang kontrol ng sasakyan at dumulas patungo sa gilid. Sa sandali ng banggaan, natapon ako palabas. Hinawakan ko ang dibdib ko. Pati ang pag-iisip sa eksena, parang naubos ang lakas ko. Natuluyan akong mawalan ng malay sa gitna ng mga halaman sa paanan ng bangin. Sa swerte, isang kapitbahay na maaga lumabas para maglagay ng silo para sa ibon ang nakakita sa akin at nakitang humihinga pa ako. Dinala nila ako sa isang pansamantalang kubol, binigyan ng tubig,
at nagbigay ng first aid, pero hindi ko masabi ang tunay kong pagkatao. Natakot ako na baka bumalik sila para tapusin ako. Nagngit-ngit si Kuya Tyrone. MR Presidente, mas masahol pa sila sa inaakala natin. Saan ka po nagtago buong panahon? Tumingin si tatay sa paligid at bumulong na parang natatakot na may makarinig. Sa gubat sa likod ng libingan. Sa araw, nagtatago ako. Sa gabi, lumalabas ako para magmasid. Ngayon, nakita ko ang libing sa bahay ninyo at ang retrato ko sa dambana. Alam kong halos matagumpay na ang plano nila. Sumabog ang iyak ko. Tatay, bakit hindi mo po ako sinabihan agad? Akala ko talaga patay ka na. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi ng paos, hindi ko magawa. Nasa bahay nila ka. Natakot akong saktan ka muna nila. Naramdaman ko sa haplos niya ang pait ng isang amang niloko hanggang huli. Isang lalaking naging tapat sa buong buhay, tumulong sa maraming tao, at sa huli ay sinaksak sa likod ng mga pinakamabait niyang trinato. Tumango si Kuya Tyrone ng determinado. MR Presidente, hindi ka po pwedeng manatili rito. Dadalhin kita sa lumang bodega sa likod ng pabrika. Walang makakakita sa iyo roon, at ligtas ka. Tiningnan ako ni tatay na parang hinihintay ang sagot ko. Pinunasan ko ang luha at sinabi, alagaan kita, tatay. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Sa sandaling yon, napagtanto ko na hindi na ako ang dating masunuring manugang. Dapat harapin ang katotohanan. Hindi lang malupit ang mga biyenan ko. Sinubukan nilang patayin ang tatay ko. Ninais na agawin ang buong mana at kapangyarihan ng pamilya namin. Dahan-dahan kaming naglakad. Hawak-hawak ko si tatay sa manipis na hamok. Sa bawat hakbang, isinumpa ko sa sarili na hindi ko nahahayaang yurakan pa nila ako. Dinala namin si tatay sa ligtas na taguan. Habang tinatrato ni Kuya Tyrone ang mga sugat niya, pinapanood ko sila, may bagyo sa loob ko. Alam ko na hindi na maaalis ang punto na yon sa buhay ko. At sa harap ko ay naghihintay ang digmaan na hindi ko inakalang kakaharapin ko. Isang digmaan laban sa mga dating tinawag na pamilya. Pagpasok namin ni tatay sa lumang bodega sa likod ng pabrika. Isang lugar na parang tumigil ang oras. Malakas ang tibok ng puso ko. May mansa ang mga dingding at kumikislap ang malabong dilaw na ilaw. Umupo kami sandali ni tatay at Kuya Tyrone para pakikalmahan. Halo-halong amoy ng disinfectant na ipinahid ni Kuya Tyrone sa sugat ni tatay at malamig na hangin na pumapasok sa mga bitak. Nakakasuka ang pabango. Hinawakan ni tatay ang kamay ko at sinabi ng paos, Jada, mula ngayon, mag-ingat ka ng husto. Bumalik ka sa bahay ng mga biyenan mo at kumilos na parang wala kang alam. Tulad ng dati, walang dapat maghinala na alam mo ang lahat. Tumango ako, pero lumaki ang takot na hindi ko pa naramdaman noon. Bawat hininga, bawat tingin sa bahay na yon ay nakakatakot na. Lahat ng dati kong naniwalaan nang walang sala ay nakakatakot na. Idinagdag ni Kuya Tyrone, bukas, magdadala ako ng gamot, pagkain, at karagdagang kumot. MR Presidente, magpahinga po kayo ng ilang araw. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Bantayan ko po siya. Humugot si tatay at hinaplos ang balikat ni Kuya Tyrone. Kuya Tyrone, hindi ko makakalimutan to. At ikaw, Jada, kung buhay ako, salamat din sayo. Inilagay ko ang kamay ko sa kamay ni tatay ng tahimik. Mabigat na parang bato ang puso ko. Hindi ko pa nagustuhan ng ganito ang pagsikat ng araw. Kailangan kong bumalik sa bahay ng mga biyenan bago mapansin ng kahit sino. Pag-uumaga na, hamog ang tumatakip sa maduming daan sa labas ng pabrika. Isinuot ko ang coat at hinila pababa ang sombrero para matakpan ang kalahati ng mukha ko. Paglabas sa likod na pinto, parang tambol ang tibok ng puso ko sa parada. Kung mahuli ako ng biyenan ko, kahit sinong nasa bahay na lumabas ako ng hating gabi, lahat ay masisira. Naglakad ako ng kaunti at tumigil, humihinga ng malalim. Sa langit, nagsimulang lumitaw ang pilak na guhit, at nagsimulang tumilawok ang mga manok sa kapitbahayan. Tinulungan ako ng malamig na hangin sa mukha na mag-isip ng malinaw. Dapat perpekto ang pag-arte mo. Walang sinuman ang pwedeng maghinala na galing ka sa libingan. Pagpasok ko ng palihim sa bahay, 5:00 Queens ang oasan sa kusina. Madilim ang kusina. Tanging ang tunog ng pagbubukas ni Aling Vicenta ng takip ng kaldero ang naririnig. Pagkakita sa akin, bigla siyang tumigil. Matalim ang tingin niya mula ulo hanggang paa, naghahanap ng mali. Ngayon ka lang dumating. Maasim ang boses niya, parang suka. Yumuko ako at sumagot, Opo, ma'am. Sa likod bahay lang po ako. Kagabi po, masamang pakiramdam ko at hindi ako makatulog. Lumabas po ako para maglakad-lakad at mas mabuti na po ako ngayon. Nagbuga siya ng hangin at ipinagpatuloy ang paghiwa ng sibuyas. Nasa burol tayo.
Kung may makakita sa iyo na nag-iisa sa gabi, mag-usa ang mga kapitbahay. Yumuko ulit ako. Pasensya na po, ma'am. Sa pagsasabi ng pasensya na po, parang may sumaksak sa dibdib ko. Ano ba ang ginawa kong mali? Nawalan ako ng tatay. Umiyak ako hanggang mamaga ang mata. Nagbuyat ako, at gayunpaman kailangan ko pang yumuko para manatili sa bahay na yon ng tahimik. Sa oras na yon, bumaba si Marco sa hagdan. Naka-shirt at shorts siya. May itsura ng taong mahimbing ang tulog. Pagkakita sa akin, bahagyang nagkunot ang noo niya. Ano ba yung itsura mo? Tiningnan mo ba ang salamin? Kinagat ko ang ngipin para hindi ako sumabog sa harap niya. Hindi lang po ako makatulog kagabi. Naghihip si Marco. Kagabi, kasama ko ang isang partner at nakainom kami ng marami. Ngayon, hindi ko yata makakapunta sa bahay ng tatay mo. Ikaw na ang magbigay ng dahilan. Pinigilan kong tingnan siya. Kung titingnan ko siya, ang galit ay magpapatumba sa akin sa sahig. Partner. Ang babaeng kasama niya sa resort sa Boracay ay partner. Pero kailangan kong magkunwaring walang alam. Walang alam talaga. Sumagot ako, Sige po. Nanginginig ang boses ko sa ilang salitang yon. Agad na sumingit si Aling Vicenta. Marami si Marco trabaho. Sa bahay ng magulang mo, maraming tao. Kaya nila yon. Huwag mong guluhin ang asawa mo. Sa ibang panahon, matutunaw na sana ako sa sariling salita. Pero nang umagang yon, sa puso ko, sa halip na lungkot, may nararamdaman akong pagtataksil na nagpapalamig sa buto ko. Gayunpaman, pinigilan ko ang emosyon ko. Kailangan kong paniwalain silang mahina, walang muwang, at walang alam. Opo, ma'am, naiintindihan ko po. Hindi alam ni Aling Vicenta na sa sandaling yon, nagsimula na ang tahimik na digmaan sa isip ko. Ang parehong digmaan na ipinasok nila sa akin. Sa buong umaga ng seremonya ng libing, tinanggap ko ang mga dumating. Mamaga ang mga mata ko, pero hindi ko binaba ang bantay kahit sandali. Maaga nang dumating si Padre Benjamin. Paikot-ikot ang rosaryo at bumubulong ng dasal. Mukha siyang mahabagin, pero sobrang pakitang tao. Palibot siya sa dambana, kinukolekta ang mga sobre ng donasyon na parang pinakanatural na bagay sa mundo. Nakakakilabot siyang tingnan. Siya mismo ang nagdala ng peking abo ng tatay ko sa bahay na to. Sinungaling siya ng walang kaduda-duda sa harap ng daan-daang tao. Kasabwat siya sa pagtatangka ng pagpatay. At ngayon narito siya, nagpapanggap na banal na lingkod ng Diyos. Pinipigilan ko ang galit. Buhay ang tatay ko, nagtatago para iligtas ang buhay niya. At ang mga sumubok pumatay sa kanya ay nakatayo roon ng kalmado sa harap ko. Sinumpa ko sa sarili ko, Jada, mula ngayon, hindi ka na ang mabuting manugang. Ipapangamba mo sila kahit tingnan ka lang. Pero para magawa yon, kailangan ko munang magkunwaring sobrang mahina, walang muwang, at hindi makakasama. Kapag nabawasan na ang pag-iingat nila, saka ako atake sa pinakamasakit na parte. Tahimik ang digmaang to, pero mas malupit kaysa kahit ano. At ngayon ko palang sinimulang ang unang hakbang. Si Marco at ang nanay niya. Hindi sila ang iniisip mo. Parang hinila ang puso ko mula sa dibdib ko. Sa sandaling yon, hindi ko lubos na naintindihan ang mga salita niya. Pero may malalim na katiyakan ako. Hindi lang ako ang ginawa ng masama ng mga biyenan ko, kundi pati ang tatay ko. At ang lahat ng naisip kong trahedya ay simula pa lang ng darating. Nakatayo akong paralisado sa gitna ng malamig na libingan. Patuloy kong niyakap ang tatay ko. Takot na kapag binbitawan ko siya, mawawala siya. Mabilis na hinubad ni Kuya Teron ang kanyang jacket at isinuot kay tatay. Sumandal si tatay sa puno, humihinga ng hirap. Puno ng gasgas at pasa ang katawan niya. May tuyong dugo sa ilang sugat. Nakita ko siyang ganito, parang nabiyak ang kaluluwa ko. Tatay, sino ang gumawa nito sa'yo? Sabihin mo po sa akin. Pakiusap ko ng basag ang boses. Isinara niya ang mga mata, humihinga ng malalim sa malamig na hangin. Ang boses niya ay bulong, pero bawat salita ay nakaukit sa puso ko. Hindi aksidente yon, anak. Plano yon. Sinubukan nila akong patayin. Humhipa ng hangin sa mga halaman. At parang may umiyak sa tunog ng mga dahon. Lumapit si Kuya Teron, nag-aalala. MR Presidente, sino po? Sabihin niyo ng detalyado para maihatid namin kayo sa ligtas na lugar. Binuksan ni tatay ang mga mata at tiningnan kami pareho ng matagal bago binigkas ng paisa-isa ang mga salitang mabigat na parang bato. Si Marco at ang nanay niya, si Kuya Ernesto, at si Padre Benjamin, sila ang sumubok na saktan ako. Parang sasabog ang ulo ko. Matindi kong tinanggihan. Hindi po pwede. Hindi po gagawin yon nina Aling Vicenta at Marco.
tatay. Itinaas ni tatay ang kamay at inilagay sa ulo ko. Malalim ang boses niya, halo ng pagkadismaya at sakit. Jada, masyado ka pang nagtitiwala sa tao. Si Aling Vicenta at Marco, sarili lang nila ang iniisip. Natuklasan ko na nangungurakot sila ng pondo ng kumpanya at nagle-leak ng kontrata. Bago pa ako makapag-react, huminto siya, humihinga ng hirap. Paus na ang boses niya, parang nasugatan ang lalamunan. Si Kuya Ernesto ang gumawa ng plano. Gawin daw na aksidente sa trapiko at ipadala ang hindi kilalang bangkay sa krematorium. Si Padre Benjamin ang bahala sa pagtanggap ng abo at pagproseso ng papeles. Sa ganun, maniniwala ang lahat na patay na ako. Kinagat ko ang labi ko. Lasang dugo, pero wala akong naramdaman. Bawat salita ni tatay ay parang martilyo na sumisira sa naiwang paniniwala ko sa mga biyenan ko. Paano ka po nakatakas, tatay? Nanginginig ang boses ko na parang sinulit. Sumandal siya sa puno at dahan-dahang binuo ang alaala. Bago pa mahulog ang sasakyan sa bangin, naramdaman ko na may mali. Sumigaw ako sa driver na preno, pero lasing na siya ng droga. Nawala ang kontrol ng sasakyan at dumulas patungo sa gilid. Sa sandali ng banggaan, natapon ako palabas. Hinawakan ko ang dibdib ko. Pati ang pag-iisip sa eksena, parang naubos ang lakas ko. Natuluyan akong mawalan ng malay sa gitna ng mga halaman sa paanan ng bangin. Sa swerte, isang kapitbahay na maaga lumabas para maglagay ng silo para sa ibon ang nakakita sa akin at nakitang humihinga pa ako. Dinala nila ako sa isang pansamantalang kubol, binigyan ng tubig, at nagbigay ng first aid. Pero hindi ko masabi ang tunay kong pagkatao. Natakot ako na baka bumalik sila para tapusin ako. Nagngit-ngit si Kuya Tyrone. MR Presidente, mas masahol pa sila sa inaakala natin. Saan ka po nagtago buong panahon? Tumingin si tatay sa paligid at bumulong na parang natatakot na may makarinig. Sa gubat sa likod ng libingan. Sa araw, nagtatago ako. Sa gabi, lumalabas ako para magmasid. Ngayon, nakita ko ang libing sa bahay ninyo at ang retrato ko sa dambana. Alam kong halos matagumpay na ang plano nila. Sumabog ang iyak ko. Tatay, bakit hindi mo po ako sinabihan agad? Akala ko talaga patay ka na. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi ng paos, hindi ko magawa. Nasa bahay nila ka. Natakot akong saktan ka muna nila. Naramdaman ko sa haplos niya ang pait ng isang amang niloko hanggang huli. Isang lalaking naging tapat sa buong buhay, tumulong sa maraming tao, at sa huli ay sinaksak sa likod ng mga pinakamabait niyang trinato. Tumango si Kuya Tyrone ng determinado. MR Presidente, hindi ka po pwedeng manatili rito. Dadalhin kita sa lumang bodega sa likod ng pabrika. Walang makakakita sa iyo roon, at ligtas ka. Tiningnan ako ni tatay na parang hinihintay ang sagot ko. Pinunasan ko ang luha at sinabi, alagaan kita, tatay. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Sa sandaling yon, napagtanto ko na hindi na ako ang dating masunuring manugang. Dapat harapin ang katotohanan. Hindi lang malupit ang mga biyenan ko. Sinubukan nilang patayin ang tatay ko. Ninais na gawin ang buong mana at kapangyarihan ng pamilya namin. Dahan-dahan kaming naglakad. Hawak-hawak ko si tatay sa manipis na hamok. Sa bawat hakbang, isinumpa ko sa sarili na hindi ko nahahayaang yurakan pa nila ako. Dinala namin si tatay sa ligtas na taguan. Habang tinatrato ni Kuya Tyrone ang mga sugat niya, pinapanood ko sila, may bagyo sa loob ko. Alam ko na hindi na maaalis ang punto na yon sa buhay ko. At sa harap ko ay naghihintay ang digmaan na hindi ko inakalang kakaharapin ko. Isang digmaan laban sa mga dating tinawag na pamilya. Pagpasok namin ni tatay sa lumang bodega sa likod ng pabrika. Isang lugar na parang tumigil ang oras. Malakas ang tibok ng puso ko. May mansa ang mga dingding at kumikislap ang malabong dilaw na ilaw. Umupo kami sandali ni tatay at Kuya Tyrone para pakikalmahan. Halo-halong amoy ng disinfectant na ipinahid ni Kuya Tyrone sa sugat ni tatay at malamig na hangin na pumapasok sa mga bitak. Nakakasuka ang pabango. Hinawakan ni tatay ang kamay ko at sinabi ng paos, Jada, mula ngayon, mag-ingat ka ng husto. Bumalik ka sa bahay ng mga biyenan mo at kumilos na parang wala kang alam. Tulad ng dati, walang dapat maghinala na alam mo ang lahat. Tumango ako, pero lumaki ang takot na hindi ko pa naramdaman noon. Bawat hininga, bawat tingin sa bahay na yon ay nakakatakot na. Lahat ng dati kong naniwalaan nang walang sala ay nakakatakot na. Idinagdag ni Kuya Tyrone, bukas, magdadala ako ng gamot, pagkain, at karagdagang kumot. MR Presidente, magpahinga po kayo ng ilang araw. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Bantayan ko po siya. Humugot si tatay at hinaplos ang balikat ni Kuya Tyrone. Kuya Tyrone,
Hindi ko makakalimutan to. At ikaw, Jada, kung buhay ako, salamat din sa'yo. Inilagay ko ang kamay ko sa kamay ni tatay ng tahimik. Mabigat na parang bato ang puso ko. Hindi ko pa nagustuhan ng ganito ang pagsikat ng araw. Kailangan kong bumalik sa bahay ng mga biyenan bago mapansin ng kahit sino. Pag-uumaga na, hamog ang tumatakip sa maduming daan sa labas ng pabrika. Isinuot ko ang coat at hinila pababa ang sombrero para matakpan ang kalahati ng mukha ko. Paglabas sa likod na pinto, parang tambol ang tibok ng puso ko sa parada. Kung mahuli ako ng biyenan ko, o kahit sinong nasa bahay na lumabas ako ng hating gabi, lahat ay masisira. Naglakad ako ng kaunti at tumigil, humihinga ng malalim. Sa langit, nagsimulang lumitaw ang pilak na guhit, at nagsimulang tumilawok ang mga manok sa kapitbahayan. Tinulungan ako ng malamig na hangin sa mukha na mag-isip ng malinaw. Dapat perpekto ang pag-arte mo. Walang sinuman ang pwedeng maghinala na galing ka sa libingan. Pagpasok ko ng palihim sa bahay, 5:00 Queens ang oasan sa kusina. Madilim ang kusina. Tanging ang tunog ng pagbubukas ni Aling Vicenta ng takip ng kaldero ang naririnig. Pagkakita sa akin, bigla siyang tumigil. Matalim ang tingin niya mula ulo hanggang paa, naghahanap ng mali. Ngayon ka lang dumating. Maasim ang boses niya, parang suka. Yumuko ako at sumagot, "Opo, ma'am. Sa likod bahay lang po ako. Kagabi po, masamang pakiramdam ko at hindi ako makatulog. Lumabas po ako para maglakad-lakad at mas mabuti na po ako ngayon." Nagbuga siya ng hangin at ipinagpatuloy ang paghiwa ng sibuyas. Nasa burol tayo. Kung may makakita sa iyo na nag-iisa sa gabi, mag-uusa ang mga kapitbahay. Yumuko ulit ako. "Pasensya na po, ma'am." Sa pagsasabi ng pasensya na po, parang may sumaksak sa dibdib ko. Ano ba ang ginawa kong mali? Nawalan ako ng tatay. Umiyak ako hanggang mamaga ang mata. Nagbuyat ako, at gayunpaman kailangan ko pang yumuko para manatili sa bahay na yon ng tahimik. Sa oras na yon, bumaba si Marco sa hagdan. Naka-shirt at shorts siya. May itsura ng taong mahimbing ang tulog. Pagkakita sa akin, bahagyang nagkunot ang noo niya. "Ano ba yang itsura mo? Tiningnan mo ba ang salamin?" Kinagat ko ang ngipin para hindi ako sumabog sa harap niya. "Hindi lang po ako makatulog kagabi." Naghihip si Marco. "Kagabi, kasama ko ang isang partner at nakainom kami ng marami. Ngayon, hindi ko yata makakapunta sa bahay ng tatay mo. Ikaw na ang magbigay ng dahilan." Pinigilan kong tingnan siya. Kung titingnan ko siya, ang galit ay magpapatumba sa akin sa sahig. Partner. Ang babaeng kasama niya sa resort sa Boracay ay partner. Pero kailangan kong magkunwaring walang alam. Walang alam talaga. Sumagot ako, "Sige po." Nanginginig ang boses ko sa ilang salitang yon. Agad na sumingit si Aling Vicenta. "Marami si Marco trabaho. Sa bahay ng magulang mo, maraming tao. Kaya nila yon. Huwag mong guluhin ang asawa mo." Sa ibang panahon, matutunaw na sana ako sa sariling salita. Pero nang umagang yon, sa puso ko, sa halip na lungkot, may nararamdaman akong pagtataksil na nagpapalamig sa buto ko. Gayunpaman, pinigilan ko ang emosyon ko. Kailangan kong paniwalain silang mahina, walang muwang, at walang alam. "Opo, ma'am, naiintindihan ko po." Hindi alam ni Aling Vicenta na sa sandaling yon, nagsimula na ang tahimik na digmaan sa isip ko. Ang parehong digmaan na ipinasok nila sa akin. Sa buong umaga ng seremonya ng libing, tinanggap ko ang mga dumating. Mamaga ang mga mata ko, pero hindi ko binaba ang bantay kahit sandali. Maaga nang dumating si Padre Benjamin. Paikot-ikot ang rosaryo at bumubulong ng dasal. Mukha siyang mahabagin, pero sobrang pakitang tao. Palibot siya sa dambana, kinukolekta ang mga sobre ng donasyon na parang pinakanatural na bagay sa mundo. Nakakakilabot siyang tingnan. Siya mismo ang nagdala ng peking abo ng tatay ko sa bahay na to. Sinungaling siya ng walang kaduda-duda sa harap ng daan-daang tao. Kasabwat siya sa pagtatangka ng pagpatay. At ngayon narito siya, nagpapanggap na banal na lingkod ng Diyos. Pinipigilan ko ang galit. Buhay ang tatay ko, nagtatago para iligtas ang buhay niya. At ang mga sumubok pumatay sa kanya ay nakatayo roon ng kalmado sa harap ko. Sinumpa ko sa sarili ko, "Jada, mula ngayon, hindi ka na ang mabuting manugang. Ipapangamba mo sila kahit tingnan ka lang." Pero para magawa yon, kailangan ko munang magkunwaring sobrang mahina, walang muwang, at hindi makakasama. Kapag nabawasan na ang pag-iingat nila, saka ako atake sa pinakamasakit na parte. Tahimik ang digmaang to, pero mas malupit kaysa kahit ano. At ngayon ko palang sinimulang ang unang hakbang. Ang burol ng tatay ko
ay tumagal hanggang gabi. Patuloy ang daloy ng mga dumadalo para magbigay pugay. Pero ang mga dapat na sa tabi ko, sa pinakamasakit na sandali ng buhay ko, ay wala roon. Ang asawa kong si Marco ay nasa bakasyon kasama ang Querida, at si Aling Vicenta, kahit naroon, malamig na parang yelo. Sa paglubog ng araw, nagkunwaring pagod ako at sinabing aakyat na sa kwarto para magpahinga. Tinitigan ako ni Aling Vicenta mula ulo hanggang paa at iniabot sa akin ang malamig at basang tuwalya. Sage, manugang, linisin mo ang mukha mo para mabawasan ang pamamaga. Baka isipin nila na pinapahirapan ka namin dito sa bahay. Mas malambot ang boses niya kaysa dati, pero matalim pa rin ang tingin. Alam ko na sinusubukan niya ako. Yumuko ako, tinanggap ang tuwalya, at tahimik na sumagot. Opo, ma'am. Salamat po. Pagpasok sa kwarto, maingat kong isinara ang pinto. Parang sasabog ang puso ko. Buong araw akong naging tense sa pag-arte bilang mahinang manugang. Pero kailangan kong manatiling matatag. Nagtatago ang tatay ko. Hindi ko alam hanggang saan aabot ang mga gustong saktan siya. Umupo ako sa kama at huminga ng malalim. Nag-text si Kuya Tyrone na natutulog na si tatay at stable ang kondisyon. Habang ligtas siya, kaya ko pang magpatuloy. Paghahanda ko ng humiga, narinig ko ang mga boses mula sa kwarto ni Aling Vicenta. Mahina ang usapan, pero lumang bahay kaya malinaw na dumadaan ang tunog sa dingding, at bawat salita ay tumatama sa tenga ko ng matalim. Sigurado ka bang wala pa siyang hinala? Ang sumagot ay boses ni Marco. Napako ako sa kinaupuan ko. Kailan pa siya nakauwi? Napakabobo niya para makahalata. Nay. Busi siyang umiyak sa libing para mapansin ang iba. Nanggigigil ang kamay ko sa kumot hanggang pumuti ang mga buko. Tumawa si Aling Vicenta nang may pang-alipusta. Kung matalino siya, akalin mo bang tatanggapin ko siya bilang manugang? Huwag kang mag-alala, dapat matapos na ang usaping to. Sayang kung hindi magiging atin ang kumpanya. Kumulo ang dugo ko. Hindi lang sinubukan patayin ang tatay ko at iniwan ako sa pinakamasakit na sandali. Pinag-usapan pa nila ako na parang simpleng kasangkapan lang. Patuloy si Marco ng natural na parang wala lang. Pero Nay, maasahan ba ang sertipiko ng cremation? Sumali ang isa pang boses, pamilyar na nakapagpatayo ng balahibo ko. Si Padre Benjamin, bumubulong. Ako na ang bahala sa lahat. Ang abo ay naipasa ayon sa tamang proseso, kaya walang makakapag-verify. Maraming hindi nakikilalang bangkay. Kailangan lang hanapin ang tamang oras para sa cremation. Pinigilan kong takpan ang bibig ko para hindi ako sumigaw. Siya nga. Siya ang nagpalit ng abo ng estranghero sa tatay ko. Bumaba ang boses ni Aling Vicenta. Padre, maganda ang ginawa mo. Kapag tapos na to, hindi namin makakalimutan ang tulong mo. Pero mag-ingat ka. Tumawa ng mahina si Padre Benjamin. Sa isang parokyano na kasing ganda ng donasyon mo. Akala mo ba tatanga ako para sirain lahat? Nawalan ng pakiramdam ang kamay at paa ko. Siya ang tumanggap ng maraming tulong mula sa tatay ko. At ngayon, para sa pera at interes, sumali siya sa mga gustong pumatay sa kanya. Bumaba ang boses ni Marco. Kung malaman ni Jada to, tapos na tayo. Agad na sumagot si Aling Vicenta. At anong malalaman niya? Naniniwala siyang bulag na ang abong dinala ni Padre ay tunay, higit pa sa paniniwala niya sa sarili niya. Hayaan siyang umiyak ng ilang araw. Mapapagod din siya at makakalimutan. Tumawa si Marco ng pang-aasar. Tama ka, Nay. Basta medyo mahinhin ako sa kanya, maniniwala siyang bulag. Kinagat ko ang labi hanggang dumugo. Lahat ng lambing at pag-aalaga ni Marco sa mga nakarang taon ay peke lang. At ako'y itinuring ni Aling Vicenta na katulong na madaling kontrolin. Hindi nila ako itinuring na bahagi ng pamilya. Muli ang boses ni Padre Benjamin. Pero tandaan nyo, hindi pa nyo natatamo ang kumpanya. Kung lilitaw ang lumang dokumento tungkol sa power of attorney ni Presidente Halili, magkakaroon ng karapatan sa mana ang anak niya. Dapat maalis ang batang yon. Tumigil ang puso ko. Maalis. Tumawa ng tuyo si Aling Vicenta. Huwag kang mag-alala, Padre. Kaya ko siyang durugin ang manugang na to kahit kailan. At kung ayaw niyang sumunod, marami pang paraan. Hindi ko na kaya makinig. Parang may humihigpit sa tenga ko, na parang invisible na kamay ang pumipisil sa puso ko. Tumalon ako mula sa kama, at umatras na parang tumatakbo sa mabangis na hayop. Sa dilim, tinakpan ko ang bibig ko para pigilan ang higbi na gustong lumabas. Lano nilang agawin ang lahat. Itinuturing nila ang buhay ng iba na parang dayami. Naisip ko ang tatay ko at nanginginig. Kung hindi ako pumunta sa libingan kagabi, kung hindi ako binigyan ni tatay ng mensahe, abo na sana siya ngayon,
at walang duda, ako ang susunod na target. Naririnig ko ang mga yabag sa kwarto ni Aling Vicenta. Tumakbo ako pabalik sa kama at tinakpan ang sarili ng kumot hanggang ulo. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso ko na naririnig ko sa dibdib. Bahagyang nabuksan ang pinto ng kwarto ko at may anino na sumilip ng ilang segundo bago isinara. Hindi ko alam kung anong mata ang tumingin sa akin. Pero isang bagay ang malinaw. Itinuturing nila akong sagabal, at ang mga sagabal ay dapat alisin. Sa mismong sandaling yon, alam ko na magbabago ng tuluyan ang buhay ko. Hindi na ako pwedeng maging mabait. Hindi ko na kaya. Isang sandali ng kahinaan ay maaring magpatalo sa akin ng lahat. Tahimik, pinisil ko ang kamao at gumawa ng pangako. Jada, mula ngayon, iba ka ng mabuhay. Hindi lang para iligtas ang tatay mo, kundi para iligtas ang sarili mo. Kinabukasan, gumising ako ng mamaga ang mata. Mabigat ang ulo ko dahil sa puyat. Matapos marinig ang lihim na pag-amin nila, parang may sinag ng araw na pumasok sa bitak ng kahoy na shutter. Nagpapasikat sa alikabok na parang sumasayaw na hamog. Tumayo ako at huminga ng malalim. Sinusubukang pakikalmahan. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong gampanan ang papel ng walang muwang at mahinang manugang na walang alam. Doon lang sila magpapababa ng bantay. Pagbaba ko sa kusina, nakaupo na si Aling Vicenta. Naka-perfect na bun ang buhok niya. At payapa ang mukha na parang walang nangyaring kakilakilabot na usapan kagabi. Pagkakita sa akin, ngumiti siya ng bahagya. Medyo mabuti ka na ngayon, manugang. Yumuko ako at sumagot ng mahina. Opo, mas mabuti na po, maam. Pagbaling ko para umalis, pinigilan niya ako. Marami ring gagawin ngayon, kaya batiin mo ang mga bisita. Kung umiyak ka lang buong araw, asarin ka ng tao at tatanghalin na mahina. Kinagat ko ang labi hanggang halos dumugo. Pero sumagot pa rin ng mahina. Opo, naiintindihan po, maam. Naalala ko ang lumang kasabihan. Ang malambot ay nananalo sa matigas. Para talunin ang masama, minsan kailangan mong maging malambot. O kahit magkunwaring malambot para magtiwala sila. Sa tanghalian, nagsimula akong obserbahan ang bawat tingin. Kapag may kalmadong sandali sa mga bisita, palihim akong lumabas sa pasyo. Ang tanghaling araw ay sumasala sa puting usok ng insenso. Ang mga dumadaan ay tumitingin sa akin ng may awa. Kawawang bata, anong malas. Bagong kasal pa lang, libing na agad. Pero wala silang alam na mas malalim ang sakit ko. Habang pinapanatili ang itsura ng pagod, pinipigilan kong ipakita ang tensyon sa ugat ko. Pinapanood ko si Aling Vicenta na tumatawag ng may kalkuladong ekspresyon. Si Marco na mas titig sa cellphone kaysa sa bisita. At si Padre Benjamin na biglang sumusulpot at tumitingin sa kahon ng donasyon. Naitala ko sa memorya ang bawat galaw nila. Ang lihim na tinginan, ang mga kasual na komento, lahat ay bakas. Bigla kong napagtanto, masyadong kalmado sila. Masyadong kalmado para sa nakamamatay na aksidente, para sa solemn na libing, at higit sa lahat, para sa pagkamatay ng taong nagbabayad sa kanila. Ang kalmadong yon ay patunay na peke ang lahat. Sa hapon, pumunta ako sa kumpanya bilang nakikiramay na anak. Gusto ko raw kumuha ng ilang alaala. Tiningnan ako ni Aling Vicenta nang may hinala na tipikal sa matagal ng negosyante. Sa ganitong panahon, iniisip mo pa ang papeles. Asikasuhin mo muna ang libing ng maayos. Yumuko ako at sinabi ng basag ang boses, Opo, gusto ko lang pong itago ang iba pang alaala kay tatay, maam. Matagal niya akong tinitigan bago huminga. Sige, pero bumalik ka agad. Pagbaling ko, nakita kong nakarelax ang mukha niya. Akala niya walang muwang pa rin ako. Pagdating sa kumpanya, nagulat ang lahat nang makita ako. Yumuko sila bilang pagbati, puno ng awa ang mata. Bahagya lang akong tumango. Pinapanatili ang itsura ng lungkot na kailangan sa papel ko. Pero sa totoo lang, may iba akong layunin. Diretso ako sa opisina ni tatay. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng kahoy, nagpapaliit sa puso ko. Nandoon pa ang upuan niya, at maayos ang mga papeles na parang kahapon lang siya nagtrabaho roon. Tahimik akong nangako, Tatay, ibabalik ko ang katotohanan sa lugar na to. Sinundan ako ni Kuya Tyrone at isinara ang pinto, bumubulong, Maam, may dala akong USB. Baka makabawi tayo ng ilang nadetet na file. Tumango ako. Pareho kaming nagsimulang suriin ang data sa komputer ni tatay. Maraming nadetet na file, pero hindi lahat. Biglang bulong ni Kuya Tyrone, Maam, tingnan niyo to. Ito ang mga kontratang nali. Ang pirma dito, kay Marco. Nanginginig ang kamay ko. Binuksan niya ang isa pang file. Sinuri ni Kuya Tyrone at sinabi,
Ito naman ang record ng mga transfer sa parokya ni Padre Benjamin. Ang halaga, 5 beses higit sa normal na donasyon. Nalamig ang dugo ko. Bumulong si Kuya Teron ng nanginginig. Ma'am, hindi na mapag-alinlanganan ang ebidensya to. Huminga ako ng malalim. I-save lahat. Walang palalampasin. Muling tumingin ako sa opisina. Sa loob ng maraming taon, pinrotektahan ni Tatay ang kumpanya mula sa mismong lugar na to. Ngayon, ako naman ang magpapatuloy sa pangalan niya. Ang pagbabalik sa bahay ng mga biyenan ay parang pagpasok sa bunganga ng lobo. Pagkatapos ng mahabang araw, umuwi ako. Pagpasok, nakita ko si Marco na nanonood ng tea. Nakapatong ang paa sa mesa. Tiningnan niya ako na parang siya ang may-ari ng lugar. Saan ka galing buong araw? Hindi ka man lang tumulong kay Nay sa pagtanggap ng bisita. Nilunok ko ang galit. Pasensya na po. Pumunta po ako sa kumpanya para sa ilang papeles ni Tatay. Lumabas si Aling Vicenta mula sa kwarto niya. Narinig ang sinabi ko at nagtaas ng kilay. Anong mga papeles yan? Anong silbi niyan? Asikasuhin mo ang libing at tigilan mo na ang kalokohan. Manugang. Yumuko ako. Opo, namimiss ko lang po si Tatay ng sobra. Habang sinasabi yon, pinilit kong mapuno ng luha ang mata ko. Nakita kong medyo lumambot ang tingin ni Aling Vicenta. Madaling takutin ang mabubuting tao. Siguro iniisip niya. Pero iba na ako. Nag-arte ako. At naniniwala silang bulag. Gabing yon, nakahiga sa kama, malinaw kong narinig ang tibok ng puso ko. Mabigat, mabilis, pero mas malakas kaysa dati. Mula nang umalis ako sa libingan kagabi, alam kong kumasok na ako sa digmaang walang balikan. At ang manugang na dating hinintay nilang yurakan, ang parehong babaeng yon ang siyang magpaparusa sa kanila sa mga kasalanan nila. Isang kulay-abo na umaga, malamig ang hangin. Sa dambana, patuloy na nagbibigay ng usok ang natupok na insenso. Nakaupo ako sa harap ng salamin, inaayos ang magulo kong buhok. Pinipilit na magmukhang anak na nawasak sa pagkawala ng Tatay. Pero sa lalim ng mata ko, may lamig at matigas na determinasyon na walang makakakita. Ngayon ang araw na kailangan kong pumunta sa kumpanya mismo, sa oras na magkakaroon ng lihim na pagpupulong ang pamilya ng asawa ko, para agawin ang kapangyarihan. Alam kong perpekto kung bibitaw ako, kahit sandali. Ituturing nila akong sagabal at alisin tulad ng napag-usapan nila kagabi. Nagsuot ako ng simpleng itim na suit at sumunod sa kaugalian ng burol. Tinakpan ang ulo. Paglabas sa sala, tinitigan ako ni Aling Vicenta at sinabi, Manugang, maraming tao sa kumpanya ngayon, kaya magpakumbaba ka. Nasa burol tayo. Ingat na huwag magbigay ng usapan. Mahinang tumango ako. Opo, ma'am. Naiintindihan po. Sa loob, naisip ko, kung ang protokol ang magliligtas sa buhay ko, tiisin ko muna ng kaunti. Sa kumpanya, siksik ang hangin ng pagsasabuatan na parang hamog. Pagpasok ko sa lobby, maraming tumingin sa akin. Lumapit ang mga empleyadong tapat kay Tatay. Emares Halili Vicente, okay lang po ba kayo? Nakikiramay po kami sa inyong Tatay. Bahagya akong tumango, pero hindi sumabog sa iyak kahit may bara sa lalamunan. Salamat sa pag-aalala. Hindi rin naman po gusto ni Tatay na makita akong mahina. Diretso ako sa boardroom. Bahagyang nakabukas ang pinto. At mula sa loob ay narinig ko ang malamig na boses ni Marco. Kahit hindi pa tapos ang libing, hindi maaring tumigil ang trabaho. Bilang miyembro ng pamilya, pansamantala kong pangungunahan. Huminto ako sandali sa harap ng pinto, huminga ng malalim, at itinulak ito. May sumigaw na upuan na sumira sa katahimikan, at nagulat ang maami. Nakita ako ni Marco at sandaling natigilan. Pero agad niyang na-recover ang composure. Jada, anong ginagawa mo rito? Nasa burol ka pa. Tiningnan ko siya. Malungkot ang mata ko, pero matalim ang espada sa puso ko. Magpatuloy kayo. Gusto ko lang marinig kung anong napaka-importante niyan, para sa inyo, kahit hindi pa isang linggo mula nang mamatay ang tatay ko. Tahimik ang buong kwarto. Wala silang inaasahan na darating ako sa oras na yon. Bahagyang namutla ang mukha ni Aling Vicenta sa likuran. Pero pinilit niyang itaas ang boses. Manugang, usapang kumpanya to. Walang lugar dito para makialam ka. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa mahabang mesa at inilagay ang mga kamay sa malamig na ibabaw. Mababa ang boses ko, pero malinaw ang bawat salita. Opo, ma'am. Pero may wilang tatay ko, at hanggat hindi pa inilalathala, walang makakapanguna ng mag-isa. Tama po ba yon? Nagkatinginan ang ilang executive. Alam nilang tama ako. Nagngit-ngit si Marco. Jada, huwag kang gumawa ng eskandalo. Ngumiti ako ng bahagya. Unang ngiti ko pagkatapos ng maraming araw na walang patid na pag-iyak.
Hindi po ako gumagawa ng eskandalo. Binibigyan ko lang kayo ng paalala sa batas. Bukod pa, maraming kahina-hinalang punto tungkol sa aksidente ni tatay. Sa mismong sandali, nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Text mula kay Kuya Teron. Nasa lobby na ang pulis. May anonymous tip daw. Hindi ko alam kung sino ang naglagay noon. Pero malinaw na tuning point, yon na kailangan ko. Itinaas ko ang tingin at mahinang sinabi, mukhang dumating na ang pulis. Hindi ko alam kung para sa financial matter ng kumpanya o may kinalaman sa pari na nagdala ng abo ng tatay ko. Namutla ng todo si Padre Benjamin sa likuran. Nerbiyos na inayos ang manggas at pawis na tumulo sa mga tiklop ng damit. Agad na napuno na matinding tensyon ang kwarto. Tumayo si Marco. Anong ibig mong sabihin, Jada? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at dahan-dahan pero matatag na sinabi. Wala po akong ibig sabihin. Tulad ng alam ng lahat, gabi nang nangyari ang aksidente sa daanan ng bundok. Paano posibleng mas mababa sa isang araw ay may abona at perpekto ang sertipiko ng cremation? Hinawakan ni Aling Vicenta ang gilid ng mesa at nanginginig ang labi. Ingatan mo ang mga salita mo, Jada. Huminto ako at nagpatuloy. Opo, sana malinaw na malinaw ang lahat. Kung may abnormal na transfer ng pondo sa loob ng kumpanya na may kinalaman sa simbahan o sa pag-leak ng kontrata. Bago ko matapos, tumayo si Padre Benjamin ng nerbiyos. May urgenteng lakad ako. Dapat na akong umalis. Walang nagsalita, pero alam ng lahat. Ang may tinatago, siya mismo ang nagpapakita. Mabilis na lumapit si Marco at hinawakan ng mahigpit ang pulso ko. Itigil mo to. Huwag mong sirain ang plano ko. Tiningnan ko siya nang walang laman ang mata. Si Rain. Tinutulungan ko lang ang lahat na makita ng malinaw. Sa oras na yon, binuksan ng isang empleyado ang pinto at sumilip. Pasensya na po. Hinahanap po ng pulis ang ilang tao para bumaba. Sa sandaling yon, malinaw kong nakita ang takot sa mata ng mga biyenan ko at alam kong nanalo na ako sa unang laban ng digmaang to. Pagkatapos ng tensyon sa kumpanya, parang payapang lawa bago ang bagyo ang atmosfere sa bahay ng mga biyenan. Sa ibabaw, payapa, pero sa ilalim, malakas ang agos. Malinaw kong naramdaman na nagsimula na silang maghinala sa akin. Hindi na ako ang dating walang muwang at mahinang manugang. Gabing yon, habang inaayos ko ang damit ko sa kwarto, biglang pumasok si Marco. Malakas niyang isinara ang pinto kaya napatalon ako. Jada, anong ginawa mo sa kumpanya ngayon? Mababa at parang ungol ang boses niya. Itinaas ko ang tingin at ginamit ang pinaka-inosenteng ekspresyon. Tinatanong ko lang po ang mga bagay na nag-aalala sa akin. Namatay ang tatay ko. Pinutol niya ako nang madilim ang tingin. Itigil mo na ang drama. Malaking usapang o para makialam ka. Sa sandaling yon, napagtanto ko na wala ng pag-ibig sa mata niya. Banta, inis, at takot. Takot siyang alam ko ng masyado. Kalmado kong sinabi, gusto ko lang ng hustisya para kay tatay. Nagkunot ang mukha ni Marco. Hindi ko alam kung galit o pag-aalala. Lumapit siya at sa mababang boses pero matalim na parang kutsilyo. Sinabi, Jada, huwag mo akong pilitin na gawin ang isang bagay na pagsisisihan ko. Nalamig ang dugo ko sa babala niya. Tumingin ako sa sahig para hindi niya makita ang pagyanig ko. Sage po. Tumalikod si Marco at lumabas. Malakas na isinara ang pinto kaya umuga ang kwarto sa galit niya. Ang gabing yon, pagbaba ko sa kusina para uminom ng tubig, narinig ko ang boses ni Aling Vicenta sa sala. Nagtago ako sa likod ng haligi. Mabilis ang tibok ng puso. Sa sala ay 3 tao. Si Aling Vicenta, si Marco, at si Kuya Ernesto, ang partner sa kumpanya na pinaghihinalaan ni tatay. Paus ang boses ni Kuya Ernesto. Nagsisimula ng maging problema ang batang si Jada. Mabilis siyang nakakaalam ng maraming bagay. Humugot si Aling Vicenta. Akala ko madaling kontrolin siya. Pero hindi ko inakalang ganito katagal ang laban niya. Matapos ang paghamon niya sa kumpanya ngayon, malinaw na mapanganib siya. Umunggol si Marco. Nay, may dala siyang parang USB. Sigurado akong naghanap siya sa komputer ni tatay. Napahinto ang tibok ng puso ko. Alam nilang hawak ko ang kinatatakutan nila. Tumawa ng pang-asar si Kuya Ernesto. Wala nang ibang paaan. Mapanganib sa atin kung mabubuhay pa siya. Nanghina ang mga paa ko. Tanong ni Aling Vicenta ng kalmado. Anong ibig mong sabihin? Matatag na sagot ni Kuya Ernesto. Kailangan nating alisin siya. Pinigilan kong takpan ang bibig ko para hindi sumigaw. Ang dating tinawag na, nakakabighani, na manugang ay naging tinik na kailangang bunutin. Hindi tumutol si Marco. Binigkas niya ang pangungusap na nagpalamig sa puso ko.
Ako na ang bahala, basta huwag kayong madamay, Nay. Tumango si Aling Vicenta nang malalim ang iniisip. Pero dapat malinis. Walang dapat maghinala. Muli ang boses ni Kuya Ernesto. May mapagkakatiwalaan akong tao. Isang lalaki na espesyalista sa ganitong trabaho at walang iniiwan na bakas. Nakilala ko ang pangalan. Isang tulisan na minsan nababanggit sa balita. Kung siya ang gagamitin, wala akong laban. Malapit ng 12:00, narinig ko ang bahagyang pagbukas ng pintuan sa harap. Bahagya kong hinila ang kurtina at sumilip pababa. Sumakay si Kuya Ernesto sa sasakyan, habang pinapanood siya nina Aling Vicenta at Marco. Narinig ko si Marco na bumubulong. Kaya bukas ng gabi, matatapos na lahat. Tumango si Kuya Ernesto. Sabihin mo sa batang yon na magdala ng handog sa simbahan. Hihintayin siya ni preacher sa kalagitnaan. Nanghina ang mga binti ko at kailangan kong sumandal sa dingding para hindi matumba. Lano nilang painitin ako palabas mag-isa, kidnapin, at alisin. Nanginginig ako ng todo, nakakasuwa. Pero kinagat ko ang ngipin. Huwag kang bumagsak. Kailangan mong mabuhay para iligtas ang tatay mo at para ma-expose ang mga taong to. Pagbalik ko sa kwarto, nag-text agad si Kuya Tyrone. Ma'am, sabi ni Presidente, mula pa kaninang hapon, na iba ang anggulo ng kamera malapit sa bodega. May nag-iwan ng marka. Mag-ingat po kayo. Hindi lang ako ang nasa panganib. Binabantayan na rin ang tatay ko. Mabilis kong sinagot. Bantayan mong mabuti si tatay. Kung may mangyari, ipaalam mo agad sa akin. Pinatay ko ang cellphone. Pagod na pagod ako. Pero mas matatag ang isip ko kaysa dati. Hindi na ako ang manugang na marunong lang magtiis. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong maging mas matalino, mas mabilis, at siguro mas malupit kaysa sa kanila. Inulit ko sa sarili, para talunin ang kaaway sa labas. Una mong kailangang talunin ang kaaway sa loob. Ng gabing yon, hindi ako makatulog. Tahimik ang buong bahay, pero nakabitin ang amoy ng pagsasabuatan, krimen, at malupit na pagtataksil. At alam ko, bukas, kakilos sila, at iyon ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Sa paglubog ng araw kinabukasan, kulay-abo ang langit na nagbabanta ng ulan at humihiyaw ang hangin sa mga puno sa eskinita. Hindi karaniwang lamig para sa unang bahagi ng taglamig ang nagpanginig sa akin. Pero ang pinakamalaking lamig ay ang plano ng mga biyenan ko kagabi. Painitin ako palabas ng bahay para isuko sa isang preacher. Isang lalaking kilala sa paggawa ng maruming trabaho. Alam kong kakilos sila ngayon. Pero alam ko rin na kailangan kong harapin. Kung hindi ako mahulog sa bitag nila, maghahanap sila ng ibang paraan. Siguro mas malala pa. Bandang 7:00 ng gabi, habang nililinis ko ang kusina, bumaba si Marco, huminga ng may pagsisisi, at sinabi, Jada, pwedeng pumunta ka mamaya sa simbahan ni Padre Benjamin para magdala ng handog para kay tatay. May urgenteng meeting ako. Sa pagkakarinig, napahinto ang tibok ng puso ko. Eksakto yon ang iniutos ni Kuya Ernesto kagabi. Itinaas ko ang tingin, pinipilit na magmukhang walang muwang. Bakit po? Bakit ako mag-isa? Gabi na po. Nagkunot si Marco ng may inis. Matanda ka na. Sinabi ko ngang may trabaho ako. Kung ayaw mong tumulong, huwag mo na. Sumingit si Aling Vicenta mula sa sala. Mahinahon ang boses na parang tubig sa pon. Jada, saglit lang naman. Malapit lang ang simbahan. Mabuting asawa ang nag-asikaso ng mga gawain sa bahay. Tiningnan ko sila na parang dalawang estranghero. Pero yumuko pa rin at sumagot ng mahina. Opo, pupunta po ako. Paglabas ng pinto, nakita ko ang bahagyang ngiti sa labi ni Aling Vicenta. Maliit na ngiti, pero malamig na parang yelo. Alam ko sa mata niya, isa akong taong hindi na babalik ng gabing yon. Naglakad ako hanggang sa sulok ng eskinita. Pagkawala ko sa saklaw ng paningin nila, kinuha ko ang cellphone at nagpadala ng mabilis na text kay Kuya Tyrone. Nagsimula na sila. I-activate ang tracker ni tatay at bantayan siya. Kung hindi ko masagot ang tawag, tawagan agad ang pulis. Bago ko maitago ang cellphone, huminto ang isang maliit na van sa tabi ko. Bago pa ako makariyak, itim na tela ang tumakip sa ulo ko at may humawak sa lig ko mula sa likuran. Itinulak nila ako ng marahas sa loob ng sasakyan at malakas na isinara ang pinto. Luma at mabaho ang hangin, amoy pawis at gasolina. Sinubukan kong sumigaw, pero tinakpan ang bibig ko. May pause na boses na nagsabi, huwag kang gumalaw. Kung sumigaw ka ulit, itatali kita. Preacher. Boses niya, yon na narinig ko sa balita. Bumilis ang takbo ng van sa walang kataong daan. Nagkabungguan ako sa gilid. Parang mababali ang mga buto ko. Pero sa gitna ng kaguluhan,
Malinaw kong narinig ang sinasabi ng lalaki sa passenger seat. Sabi ni Kuya Ernesto, dapat malinis ang trabaho ngayong gabi. Hindi na dapat magsalita pa ang batang to. Kinagat ko ang labi hanggang dumugo. Mabilis ang tibok ng puso. Lahat ay dilim. Parang daan-daang invisible na kamay ang humuhila sa akin patungo sa bangin. Mga 30 minuto pagkatapos, tumigil ang van. Hinila nila ako palabas. Amoy insekto, basa na lupa, lumang tela. Nasa isang abandonadong bodega kami. Pag-alis ng tela sa ulo ko, nakita ko ang mababangis na mukha sa ilalim ng malabong at madilim na dilaw na ilaw. Nanginginig ako, hindi sa takot, kundi sa galit. Galit dahil ginawa nilang basahan ang buhay ko. Itinulak ako ni Preacher sa kahoy na upuan. Matalino kang bata, alam mo nang masyado. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko siya ng diretso, sa mata nang hindi nanginginig. Tumawa siya ng pang-aasar. Ang tapang. Pero wala ring kwenta yan. Ngayon na ang huling araw mo. Nabuksan ang pinto ng bodega at pumasok si Aling Vicenta. Sa likuran niya, si Padre Benjamin na nakakayumangging sutana. Namutla ang mukha niya, pero matalino ang mata. At sa wakas, pumasok si Marco. Ang 3 taong dating tinawag kong pamilya ay ngayon ay nagpakita ng tunay na mukha sa dilim. Nagkrus ng braso si Aling Vicenta at tumayo sa harap ko. Manugang, sobra mo akong binigo. Tumawa ako. Hindi po. Ang nangyari, naging sagabal na ako sa inyo. Nerbiyos na sinabi ni Padre Benjamin. Alam ng batang to ang tungkol sa abo. Masyado na siyang marunong. Kung hindi natin siya alisin, masisira ang lahat. Tumingin ako sa kanya. Isang lalaki ng Diyos na nagpapalit ng abo at nagtatakip ng pagpatay. Anong mukha ang ginagamit mo sa pagdadasal at paghingi ng kapatawaran para sa iba? Umatras siya ng isang hakbang. Namutla ang mukha. At malakas na binatukan ni Aling Vicenta ang mesa. Itigil mo na ang drama. Naging suwail ka na mula nang malaman mo ang katotohanan. Akala mo matalino ka, pero basura ka lang na pinulot ng anak ko. Lumapit si Marco at hinawakan ng mahigpit ang baba ko. Jada, binigyan kita ng babala. Dapat na natili ka lang. Tiningnan ko siya nang walang laman ang mata. Mahinhin ka lang sa nanay mo. Sa akin, duwag ka lang. Pagtaas ni Marco ng kamay para suntukin ako. Pinindot ko ang maliit na buton na nakatago sa ilalim ng sinturon ko. Na-activate ang tracker na inilagay ni Kuya Tyrone. Sa malayo, narinig ang tunog ng makina na papalapit ng mabilis. Mga yabag, sigawan. Malakas na sinipa ang pinto ng bodega at binulag kami ng ilaw ng flashlight. Malakas na sigaw ng pulis. Lahat, huwag gumalaw. Hinuli kayo sa kidnap. Tumalon si Preacher, pero natumba sa sahig bago makatakas. Itinaas ni Padre Benjamin ang mga kamay sa ulo. Sumisigaw, ako lang, ako lang. Napakalabo ni Aling Vicenta na halos hindi na makatayo. Mabilis na napigilan si Marco na hindi na nakapagsalita. Naging kaguluhan ang bodega at lahat ng sekreto ay na-expose sa oras na yon. Mga cellphone, ledger, record ng transaksyon. Lahat nahulog sa kamay ng pulis sa loob ng ilang minuto. Nakaupo pa rin ako na nakatali ang kamay. Pero ang mga luha ko ay hindi sa takot kundi sa pagpapawalang sala. Nakaligtas ako. Nakatakas ako. At sa huli, sila mismo ang nagbigay ng ebidensya sa pulis. Isinara ko ang mga mata at bumulong. Tatay, nagawa ko na. Nakahupa pa rin ako sa bulok na kahoy na upuan. Ang lubid na nagtatali sa pulso ko ay nakakagat sa balat. May bahid ng dugo. Pero nang mabasag ang pinto ng bodega, sinag ng flashlight ang sumalpok sa dilim at ang tunog ng bota ng pulis ay sumabog sa lugar. Naramdaman ko silang humila sa akin palabas ng pinakamadilim na bangin ng buhay ko. Ang kamatayang akala ko'y malapit nang mawala na parang bangungot na nabasag sa pira-piraso. Sa kalahating segundo, natumba si Preacher sa sementadong sahig. Sumisigaw siya, wala akong ginawa. Wala. Pero walang pagkakataon ang pulis na magsalita pa. 2 malaking opisyal ang nagpigil sa kanya. Pinilipit ang mga braso sa likod. Si Marco ay natigilan ng namutla at pawis na tumutulo sa noo. Binuksan niya ang bibig, pero walang lumabas hanggang sa maisara ang malamig na posas sa pulso niya. Parang kinidlat siya. Umatras si Aling Vicenta. Hinawakan ang gilid ng mesa nang nanginginig ang kamay. Hindi ko pa siya nakitang ganoon kagulo. Bumubulong lang siya. Hindi ako. Pero nalunod ang mga dahilan niya sa boses ng opisyal na nagbabasa ng karapatan niya. Halos natumba si Padre Benjamin sa tuhod. Nanginginig. Katawa-tawa ang kayumangging sutana niya sa eksenang yon. Hinawakan niya ang cross. Bumubulong ng walang saysay na dasal. Diyos ko, tinulungan ko lang. Pinilit nila ako.
Agad na kinumpiska ng pulis ang cellphone niya at ang folder ng dokumento mula sa bag na dala niya. Binuksan ng isang opisyal ang ilang papel at tumingin ng matalim. May ledger din dito. Mga transfer mula sa account ni na Kuya Ernesto, Aling Vicenta, at Marco. Paano nyo ipapaliwanag ang perang to? Namutla ng todo si Padre Benjamin. Natumba siya sa sahig ng bodega. Nanginginig ng hindi makontrol ang kamay. Ako, donasyon lang po. Malamig na sagot ng opisyal. Donasyon na daan-daang libong piso ng sabay-sabay. At anong masasabi mo sa peking abo? Nakasulat lahat dito sa libro. Sa pagkakarinig, nanginginig ako. Naitala niya lahat. Bawat pagdanggap ng pera, bawat maruming trabaho, nakikita ng langit. Lumapit ang isang opisyal at maingat na tinanggal ang taliko. Emares Halili Vicente, nasugatan po ba kayo? Umiling ako, kahit nanginginig pa ang mga binti ko. Mula sa labas, tumakbo papasok si Kuya Tyrone. Namutla ang mukha sa pag-aalala. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Nakita ko ang namumula niyang mata. Ang tanging taong pinagkatiwalaan ko nang malapit na akong mamatay. Humikbi ako. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo kaya nandito ako. Kinagat ni Kuya Tyrone ang labi at pinisil ang kamao. Salamat din kay Kuya Romy. Nakita niya ang kahina-hinalang lalaki na gumagala malapit sa pinagtataguan ni Presidente at agad niya akong binigyan ng babala. May masamang kakiamdam ako kaya inactivate ko ang tracker niyo at luckily malapit ang pulis. Sa pagkakarinig, parang nabuhay ulit ako. Inihatid ako ng isang opisyal palabas ng bodega. Malamig na tumama ang hangin sa mukha ko. Pero tinulungan akong mag-isip ng malinaw. Tumingin ako sa likuran. Ang 3 taong dating tinawag akong pamilya ay nakaposas na. Nakayuko ang ulo. May umiiyak, may nanginginig sa takot, may halos mawalan ng malay, pero wala sa kanilang mukha ang nagbigay ng awa sa akin. Iyon ang presyo na kailangan nilang bayaran. Dinala nila ako sa istasyon para magbigay ng salaysay. Sinabi ko ang lahat mula sa pagdanggap ko ng mensahe ni Tatay, sa kakaibang pagpupulong sa kumpanya, hanggang sa plano ng pagkidnap ng gabing yon. Pagkatapos ko, tumango ang opisyal sa harap ko. Emares Halili Vicente, tumutugma po ang testimonya nyo sa ebidensyang nakumpiska namin. At maghanda po kayo dahil hindi lang simpleng kidnap to, posibleng organisadong plano ng pagpatay. Kinagat ko ang labi. Alam ko. Nakita ko sa mata nila ang kalupitan ng taong wala ng balikan. Paglabas ko sa interrogation room, naghihintay si Kuya Romy sa hallway. Ang middle-aged na lalaking ito, na nagtrabaho para kay Tatay ng mahigit 20 taon, ay may luha sa mata nang makita ako. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po naiprotektahan kayo. Umiling ako at hinawakan ang kamay niya. Ikaw ang nagligtas sa akin, Kuya Romy. Hindi ko makakalimutan to. Sa labas ng istasyon, malakas ang hangin. Tiningnan ko ang madilim na langit. Hindi ko pa naramdaman ang ganitong lakas. Pagod ang katawan ko. Nanginginig pa ang mga binti. Pero naisip ko si Tatay, ang sakit na tiniis niya, at ang sandaling lalabas siya para ihayag ang buong katotohanan. Nakaligtas ako ng gabing yon. Pero bukas ang simula ng hustisya sa aming panig. Isang bagong brutal, pero puno ng pag-asa na kabanata ang naghihintay sa akin. Kinabukasan, pumunta kami ni Kuya Tyrone sa headquarters ng pulis para palawigin ang salaysay. Pagpasok, nakita ko ang isang tao na nakaupo na nakatalikod sa amin. Ang kulay abo niyang buhok at pamilyar na pangangatawan ay nagpatalon sa puso ko. Pagkatayo niya at paglingon, si Tatay yon. May bara sa lalamunan ko. Halos hindi ko masabi ang Tatay. Ngumiti si Tatay, pero pula ang mata. Binuksan niya ang mga braso at niyakap ko siya na parang bata na muling nakasama ang Tatay pagkatapos ng mahabang panahon. Amoy pa rin ang damit niya ng disinfectant at dumi mula sa mga araw na nagtatago. Lahat ng sakit at lungkot ay bumalik. Hinaplos niya ang likod ko at sinabi, "Anak, okay lang ako. Magaling ka, Jada." Itinaas ko ang tingin sa payat niyang mukha. Wala nang pait sa mata niya noon, kundi determinasyon at lakas ng lalaking magbabalik ng dangal. Inilagay niya ang kamay sa balikat ko at sinabi, "Ngayon, ikukuwento ko ang lahat." Tumango ako. Sa tabi namin, emosyonal din si Kuya Tyrone at binati si Tatay nang nanginginig ang boses. Ngumiti sa kanya si Tatay na parang sa sariling anak. Dinala kami sa interrogation room. Sa mesa, nasa selyadong supot ang mga cellphone at dokumento ni na Padre Benjamin, Aling Vicenta, at Marco. Mabigat pero solemni ang hangin. Sinabi ng isang inspektor, Mr. Isaias Halili, sinuri na namin ang salaysay ni Emares Jada at lahat ng ebidensya. Para makumpleto ang file,
Hingin po namin na ikwento nyo ang lahat mula sa simula. Huminga ng malalim si tatay at nagsimulang magsalita. Mga 1 linggo bago ang aksidente, napansin ko ang kakaiba sa ilang kontrata. Malaking halaga ng pera ang inilabas ng walang dahilan. Nagsimula akong mag-imbestiga ng palihim. Naramdaman ko ang pag-alog sa puso ko. Nagpatuloy si tatay. Natuklasan ko ang peking pirma sa 2 importanteng kontrata. Ang pirma, kay Marco. Tahimik ang kwarto ng ilang segundo. Lumiliit ang puso ko, pero nilunok ko ang luha. Oras na para marinig ang katotohanan, hindi para matumba. Nagpatuloy si tatay. Tinawag ko si Marco para mag-usap kami ng mag-isa. Noong una, tinanggihan niya, pero nakita ko ang takot sa mata niya. Bago ko pa makasuhan, tumakbo siya para sabihin sa nanay niya. Agad na nagkita sina Aling Vicenta at Kuya Ernesto, at doon nagsimula ang pagsasabwatan. Tanong ng inspektor, sigurado po kayo na naglano silang saktan kayo? Tumango si tatay. Narinig ko ang isa sa tawag nila. Sinabi ni Kuya Ernesto na ihanda ang lupa, at sinabi ni Aling Vicenta na dapat malinis. Binanggit din nila si Padre Benjamin. Kailangan nila ng kumbinsidong aksidente at mapagkakatiwalang tao para ihatid ang abo. Pinisil ko ang kamay ko hanggang pumuti ang buko. Perpekto ang bawat hakbang nila para itago ang krimen. Dahan-dahang ikinuwento ni tatay na parang muling nararanasan ang horror ng mga araw na nagtatago. Natamper ang sasakyan ko at nilagyan ng droga ang driver. Napansin ko ang mali at sumigaw na preno. Pero wala nang malay ang driver. Nang mahulog ang sasakyan, natapon ako sa pinto. Providence. Yumuko ako at tumulo ang luha sa likod ng kamay ko. Nagpatuloy si tatay. Iniligtas ako ng ilang kapitbahay sa gubat. Pero alam kong babalik sila para suriin ang lugar. Kaya hindi ko masabi ang tunay kong pagkatao. Nagtago ako sa gubat ng 3 araw at nalaman kong nagdala na sila ng urn at ideklara ang kamatayan ko. Doon ko alam na kailangan kong maging mas alerto kaysa dati. Tanong ng inspektor, sino po ang nagbigay ng impormasyon para makontak nyo ang anak nyo? Tumingin sa akin si tatay at bahagyang ngumiti. Salamat sa balita ng libing. Narinig ko ang grupo na nag-uusap tungkol sa oras at na si Jada ang magbabantay buong gabi. Nakahanap ako ng lumang cellphone sa kubol at nagpadala ng mensahe sa anak ko. Mahigpit kong pinisil ang kamay niya. Ilang linya lang yon, pero nailigtas nito ang buhay ko. Kinuha ng inspektor ang isang folder. MR Halili, sa cellphone ni Padre Benjamin. May lahat ng patunay ng mga transfer. May audio recording din kung saan tinanggap niya ang trabaho na magdala ng peking abo. At sa bag ni Emares Vicenta, nakita namin ang kopya ng kontrata sa usurpation ng ari-arian. Humugot si tatay ng may kaluwagan, pero may halong sakit. Kaya hindi na nila matatanggihan. Tiningnan ko ang mga dokumentong yon at nanginginig. Ang mga dating ngumingiti sa akin, kumakain sa isang hapag, tumatawag sa akin na manugang. Sinubukan patayin ang tatay ko at alisin ako. Tinapos ng inspektor, maghahain kami ng kaso para sa maraming krimen. Kayo at si Emares Jada ay dapat bigyan ng proteksyon pansamantala. Kasama rito ang mataas na personalidad, peking pari, at financial documents, kaya malamang maraming atensyon mula sa media. Tumango si tatay, at naramdaman ko ang pag-alis ng bigat sa dibdib ko. Buhay ang tatay ko at nakaligtas ako. Pero malalaking alon ang naghihintay sa amin. Paglabas ng headquarters, inilagay ni tatay ang kamay sa balikat ko. Anak, pasensya na at pinagdaanan mo ang ganitong hirap. Umiling ako at niyakap siya. Tatay, kung wala ka, tunay na ulila na ako. Ngumiti si tatay ng mainit na parang araw na sumisilip sa ulap. Mula ngayon, walang makakayurakan sa atin ulit. Sa labas, malakas ang hangin, nagpapahuni sa mga dahon ng puno. Nakita ko ang isang sulok ng langit na naglilinaw at naramdaman ang kapayapaang matagal ko nang hindi naramdaman. Parang unang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. Pumasok na sa bagong yugto ang digmaan. Yugtong haharapin sila ng harapan ng tatay kong inakala nilang patay. At ako'y katabi niya. Naging kalasag niya tulad ng ginawa niya sa akin sa buong buhay ko. Isang maulap na umaga, pero kakaibang malinaw ang hangin, na parang alam ng langit na mahalagang araw. Nang ihatid ng puliskar si tatay sa pangunahing pinto, 12 ng empleyado ang naghihintay sa labas. Tahimik ang lahat nang makita siyang buhay. Naririnig ang bulong-bulungan sa lobby. Buhay nga ang presidente. Totoo nga. Kaya fake ang cremation. Diyos ko, sinong gagawa ng ganito? Lumabas muna ako at tinulungan siyang bumaba. Lahat ng mata ay nakatutok sa amin. Halo ng saya at hindi makapaniwala. Walang makapaniwala na ang lalaking dumating ang urn sa bahay ay nakatayo ngayon. Payat kaysa dati.
pero kasing imposing pa rin. Binati ni tatay ang mga tao ng bahagyang haplos ng kamay. Malalim at payapa ang boses niya. Salamat sa lahat na nag-alala sa akin nitong mga araw. Ngayon ako'y bumalik para ituwid ang mga bagay. Tahimik ang lobby. Inihanda na ang malaking boardroom ayon sa kahilingan ng pulis. Pagpasok namin, nakita ko sina Aling Vicenta, Marco, at Padre Benjamin na nakaupo sa isang gilid, binabantayan. Namumutla ang mukha nila. Ang dating mayabang at itinuring akong basura ay ngayon ay nakayuko na parang nararamdaman ang katapusan. Tinignan ni Marco si tatay at namilog ang mata. Pagkatapos ay ibinaba ulit ang ulo na parang hayop na nasukol. Nanginginig si Aling Vicenta na halos hindi makatayo. At si Padre Benjamin, nawawala ang tingin at bumubulong lang ng walang saysay na dasal. Umupo ako sa tabi ni tatay. Mas malakas na ako, pero sa sulok ng puso ko, bukas pa rin ang sugat ng pagtataksil. Pagsimula ng opisyal na pagpupulong, tumayo ang isang police inspector. Ngayon ay nandito tayo para ihayag ang katotohanan tungkol sa aksidente ni Presidente Isaias Halili at ang Peking Abo, at ipakita ang ebidensya kaugnay ng usurpation ng ari-arian, pag-leak ng kontrata, at organisadong plano ng pagbatay. Matindi ang tensyon na parang nakabaluktot na busog, at bawat salita ay tumatama sa kisam. Tumayo si tatay at dahan-dahang lumakad patungo sa harap. Inilagay niya ang mga kamay sa podyum, at tiningnan isa-isa ang mga empleyadong kasama niya mula nang itatag ang kumpanya. Ako, si Isaias Halili, hindi ko'y nakalang darating ang araw na kailangan kong humarap sa inyo sa ganitong sitwasyon. Huminto siya na parang may bara sa lalamunan. Nakita ko ang pagmamasahe ng mata niya. Ako ang biktima ng pag-atake. Lano na aksidente, at ang pinakamasakit, ang mga salarin ay mga taong pinagkatiwalaan ko noon. Napuno ng sigaw ng gulat ang kwarto, at marami ang tinakpan ang bibig sa hindi makapaniwala. Inilabas ng inspektor ang folder ng dokumento. Ito ang patunay na si Emares Vicenta, nanay ni Marco, ay nagkasabwatan kay Kuya Ernesto at Padre Benjamin upang itago ang pagtatangka sa buhay ni Presidente Halili. Gumamit sila ng hindi nakilalang bangkay para gumawa ng Peking Abo. Sumabog ang iyak ng isang empleyado. Paano nila nagawa yon sa presidente? Tumingin si tatay kay Marco. Walang galit sa mata niya. Malalim na pagkadismaya. Marco, itinuring kita na parang anak, pero dahil sa kasakiman, nakalimutan mo na ang pinakapangunahing prinsipyo ng pagiging tao. Ibinaba ni Marco ang ulo. Nanginginig ng bahagya ang balikat niya. Pero hindi ko alam kung pagsisisi o takot. Nagpatuloy si tatay, at ikaw, Padre Benjamin, na akala ko lalaking may moral, lumabas na peking klerigo na gumamit ng turo ng Diyos para itago ang sariling kasalanan. Tumingin siya sa lahat at itinaas ang boses. Ang mga nagpalsipika ng abo para itago ang krimen ay dapat hatulan ng batas. Tumango ang inspektor bilang pagpapatunay. Lahat ng kasabwat ay kasalukuyang nakakulong at sinusuri ayon sa batas. Pagkatapos ihayag ang mga katotohanan, kumuha si tatay ng makapal na sobre mula sa kanyang briefcase. Ito ang nakita ko noon sa safe sa bahay. Itinaas niya ito ng mataas, at ngayon ay nais kong gawing pampubliko ang bagong will ko. Muling napuno ng bulungan ang kwarto. Malinaw na binigkas ni tatay ang bawat salita. Lahat ng voting rights ko, mana, at shares ay ililipat sa nag-iisang anak ko, si Jada Halili. Natigilan ako. Hindi ko alam na inihanda na pala ito ni tatay bago ang pag-atake. Nagpatuloy siya, opisyal kong inaalis ang lahat ng karapatan at benepisyo ni Marco at Emares Vicenta sa kumpanyang ito. Mula ngayon, wala na silang kaugnayan dito. Mula sa gilid ni Aling Vicenta, narinig ang hikbi. Sumabog siya sa iyak ng basag ang boses. Emar Halili, pasensya na po, pero pakiusap. Umiling si tatay. Malungkot pero matatag ang tingin. Ang gumawa ng mali ay dapat managot. Kinagat ni Marco ang labi hanggang dumugo. Si Padre Benjamin, na parang wala ng takas, isinara ang mata at humugot. Tumayo ang lahat ng empleyado at sabay-sabay na pumalakpak. Hindi palakpakan ng saya, kundi palakpakan dahil sa wakas ay natupad ang hustisya. Tiningnan ko si tatay nang lumiliit ang puso sa emosyon. Naramdaman kong medyo nawawala ang lahat ng kahihiyan at sakit na naipon sa mga nakaraang araw. Tumingin si tatay sa akin at bumulong. Anak, mula ngayon, kailangan mong maging matatag. Hindi lang para sa akin, kundi para sa sarili mo. Napuno ng luha ang mata ko, at naramdaman ko. Tama siya. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Natapos ang pagpupulong, pero yon ay simula pa lang ng pagbagsak ng mga sumama sa kasamaan. At handa na akong gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Kinabukasan pagkatapos ng pagbasa ng will,
Gumising ako sa dating kwarto ko, sa bahay ni tatay. Pero iba na ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming insidente, narinig ko ang pagkanta ng mga ibon sa sanga ng puno sa labas. At ang araw na pumapasok sa bintana ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa manipis na kurtina. Tapos na ang mga araw na gumigising sa takot, pag-aalala, at tensyon. Gayunpaman, mabigat pa rin ang puso ko. Ngayon, kailangan kong gawin ang dapat kong matagal nang gawin. Bumalik ako sa dating itinuring kong tahanan, ang bahay ng mga biyenan, para kunin ang mga gamit ko at harapin si Marco sa huling pagkakataon. Ang lumang bakal na gete na kalawang na, ang peder na natatakpan ng purple na bougainvillea. Lahat ay kakaiba na sa akin. Pagpasok ko sa pasyo, tumakbo palabas ng bahay si Aling Vicenta. Naka-dark blue house dress pa rin siya, at namutla ang mukha mula sa mga gabing walang tulog. Tumayo siya sa daan at sinabi ng sinusubukang tusukin ako ng tingin, "Jada, pakinggan mo ako." Tumigil ako ng kalmado at bahagyang yumuko bilang courtesy. "Opo, ma'am. Sabihin niyo po." Humikbi siya. Nanginginig at nakikiusap ang boses na hindi ko pa narinig noon. "Mali ako. Alam kong mali ako. Pero minahal ka ng bahay na to. At minahal mo rin ako. Huwag kang ganyan kabagsik." Tiningnan ko siya. Wala nang galit na naramdaman ko. Hindi dahil naawa ako, kundi dahil malamig na ang puso ko. Ang nasira ay hindi na mababalik. Ang natapon na tubig ay hindi na mababalik. Hindi pa naging totoo sa akin ang kasabihang, "Yon," hanggang sa sandaling yon. Sumagot ako ng mahina. "Ma'am, ayaw ko pong sisihin kahit sino. Pero kung mananahimik ako pagkatapos ng ginawa niyo sa tatay ko at sa akin, babagsak ako sa sarili ko." Sumabog siya sa iyak at hinawakan ang kamay ko. "Bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi, Jada. Ayaw kong mawala ka." Dahan-dahang inalis ko ang kamay ko. "Wala po akong nawala, at wala rin po kayo. Hindi na lang po tayo pamilya." Sa oras na yon, lumabas si Marco mula sa sala. Nakakulubot na puting polo. Magulo ang buhok na parang ilang gabi nang hindi natulog. Pula ang mata at patagilid ang lakad. Pagkakita sa akin, nagsalita siya ng nanginginig. "Jada, please, pag-usapan natin." Tumayo ako ng matatag. Ito ang sandali na kailangan kong marinig para maisara ang kabanatang ito. Lumapit si Marco at tumigil ilang hakbang mula sa akin. Nakayuko ang balikat na parang nawalan ng lahat ng lakas. "Pasensya na. Talagang pasensya na. Nagpaloko ako. Natakot ako kay Nay. Natakot ako kay Kuya Ernesto." Ngumiti ako. Ito ang pinakaduwag na paumanhin na narinig ko sa buhay ko. "Marco, natakot ka sa iba. Pero hindi ka natakot na mawala ako. Ako ang asawa mo, ang taong katabi mo." Nilunok ko, may bara sa lalamunan. "Pero nang mamatay ang tatay ko, nasa resort ka, magkahawak kamay sa ibang babae. Nang ako'y gumuho sa sakit, sinubukan mong patayin ang tatay ko para makuha ang ari-arian niya." Sumabog si Marco sa iyak. Higbi ng lalaking nawalan ng lahat. "Jada, bulag ako. Talagang mali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi." Umiling ako. Wala akong galit o sama ng loob. Wala na lang talagang itatanggol. "Marco, sa buong kasal na to, hindi ako naging tunay na asawa kahit isang araw. Lagi akong nabubuhay sa takot na husgahan, balewalain, at hindi mapasaya ang nanay mo. At ikaw, kahit isang beses, hindi mo ako naging kanlungan." Binuksan ko ang bag at kinuha ang mga papeles na inihanda ko ng umaga. Ito ang divorce papers na nilagdaan ko na. "Ikaw na lang ang maglagda." Umatras si Marco. Panik ang tingin. "Huwag, wag mong gawin. Magbabago ako. Nangako akong mamahalin kita. Alis ako kay Nay. Ako." Isinara ko ang mata sandali at binuksan ulit. Sobrang payapa ang boses ko na nagulat pa ako sa sarili. "Marco, magigising mo ang natutulog. Pero hindi ang nagpapanggap na natutulog. Ang pag-ibig na nagbigkis sa atin. Ikaw mismo ang naglibing." Natumba si Aling Vicenta sa sahig. Umiyak. "Jada, pakiusap." Talagang nagsisisi ako. Yumuko ako at tinulungan siyang tumayo. Napakalambot ng boses ko, pero malinaw ang bawat salita. "Ma'am, nagsisisi po ba kayo dahil mahal niyo ako o dahil takot kayong makulong?" Natigilan si Aling Vicenta. Tumayo ako at tiningnan silang dalawa, ang dalawang taong dating pamilya ko. "Wala na po akong sinisisi. Pero kailangan kong umalis dito. Pinili ko ng mabuhay ang sarili kong buhay. Hindi ko na binigyan ng pagkakataon na magsalita pa." Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang ilang damit na naiwan ko. Hindi naman sila nagpapahintulot na magdala ako ng gamit mula sa labas. Kaya kaunti lang ang gamit ko roon. Paglabas ko, nakatayo pa rin si Marco sa pasyo.
Tahimik akong tinitingnan. Tumigil ako sandali, pero pagkatapos ay dumaan sa kanya na parang dumadaan sa pintong isinara na magpakailanman. Pagkasara ng gete sa likuran ko, narinig ko si Aling Vicenta na natumba at si Marco na tinatawag ako. Pero lahat ay nawala sa likuran ko na parang etyo ng bangungot. Naglakad ako sa mahabang daan patungo sa bahay ni tatay. Hila-hila ang maleta. Bawat hakbang ay lalong magaan, malaya, na parang inalis na ang batong matagal nang pumipiga sa buhay ko. Sinabi ko sa sarili, Jada, tama ang desisyon mo. Inilagay ko na ang final period sa impyernong kasal na yon. Pero may isa pang huling bagay na kailangan kong gawin. Tapusin ang mga krimen nila ng tuluyan. Iyon pa ang naghihintay sa akin. Pagkatapos opisyal na umalis sa bahay ng mga biyenan, bumalik ako sa tabi ni tatay. Ang bahay na itinayo niya noong kabataan ay kakaibang mainit sa akin. Malambot na amoy ng tsaa, tunog ni Kuya Romy na nagwawalis sa bakuran, mga yabag ni Kuya Teron na araw-araw na nag-aalaga kay tatay. Lahat noon ay nagpapaalala na ito ang lugar ko. Pero alam kong hindi pa tapos. Dapat pa ring harapin ng salarin ang hustisya at personal na sisiguraduhin ni tatay na malinaw ang lahat. Ilang araw pagkatapos, nagpulong ang pulis para sa opisyal na confrontation. Sumama ako kay tatay at Kuya Teron. Maulap ang langit na may itim na ulap na umiikot na parang nagbabadya ng mahaba at mahirap na investigasyon. Pagpasok namin sa kwarto, nakita ko si Marco na nakaupo sa tabi ng abogado niya, namutla. Payat at magulo ang buhok ni Aling Vicenta. Si Padre Benjamin ay wala ng sutana, nakasuot na ng uniforme ng preso, isang imahe na nagpaisip sa akin na mapait tungkol sa karma. Walang tumingin sa akin, at walang nangahas tumingin kay tatay sa mata. Lumapit si tatay sa upuan at umupo ng matatag na parang matagal nang naghanda para sa sandaling to. Binuksan ng inspektor ang file at sinabi ng malinaw, nagsisimula na ang confrontation sa pagitan nina Emar Isayas Halili at ng mga akusado. Tahimik na parang libingan ang kwarto kung saan naririnig pa ang pagbabalik ng pahina. Binasa ng inspektor, ayon sa salaysay na akusado na si Marco, sumunod lang ako sa utos ng nanay ko. Sinabi niya na kung ang biyenan ko ang maghahawak ng lahat ng kapangyarihan, wala akong kinabukasan. Kinikilala mo ba ang salaysay na to? Ibinaba ni Marco ang ulo at bumulong. Opo. Tiningnan siya ni tatay. Payapa pero matalim ang tingin. Marco, minahal kita na parang anak. Kung gusto mong umalis sa kumpanya, kusang ko sanang palalayain ka. Pero ikaw at ang nanay mo ang pumili ng landas na patayin ako para magnakaw ng hindi sa inyo. Hindi nangahas tumingin si Marco. Tahimik lang siyang umiiyak na nanginginig ang kamay sa mesa. Tumingin ang inspektor kay Aling Vicenta. Ayon sa nakalap na ebidensya, ikaw ay aktibong nakipag-ugnayan kay Kuya Ernesto para iplano ang aksidente. Anong masasabi mo rito? Sumabog sa iyak si Aling Vicenta. Pero wala nang yabang na dating meron. Ako, ginawa ko lang po to para sa anak ko, Emar Halili. Lagi niyo pong tinitingnan ng pababa ang anak ko at ako. Gusto ko lang bigyan siya ng lugar. Hindi ko po alam na ganito ang matatapos. Agad na sumagot si tatay. Mas malungkot ang boses kaysa galit. Ma'am, hindi ko po kayo tiningnan ng pababa. Iyon lang ang iniisip nyo. Hindi ko lang binigay ang kapangyarihan sa taong walang kakayahang gamitin ito. Iyon ang responsibilidad ko. Natigilan si Aling Vicenta na parang bato. Isang simpleng katotohanan na kanyang winarp sa hinanakit sa loob ng maraming taon. Nagpatuloy ang inspektor. Padre Benjamin, tumanggap ka ng pera mula kina Emares Vicenta at Kuya Ernesto para gumawa ng peking abo. Inamin mo ba ito? Nanginginig si Padre Benjamin. Magkadikit ang kamay. Inaamin ko po. Nagpatuloy ang inspektor. At tumanggap ka ng karagdagang bayad para payuhan ang pamilya na bilisan ang libing para mawala ang bakas. Ibinaba niya ang ulo. Opo, tanga ako. Binulag ako ng pera. Sa pagkakarinig, nanginginig ako. Ang kasakiman minsan ay mas mapanganib pa sa kutsilyo. Nakaupo si tatay ng tuwid. Malinaw na tumunog ang boses niya. Umaasa ako na hahatulan ng tama ng batas ang mga salarin. Walang dapat pabor dahil ako ang biktima. Ni hindi dapat itago ang mga krimen dahil dating pamilya ko sila. Tumingin ako kay tatay at biglang sumabog ang iyak ko. Ito ang tatay ko, lalaking naging matuwid at mabait sa buong buhay. At kahit malapit na mamatay, hindi nawala ang dignidad. Tumalon si Marco. Basag ang boses. Tatay, Pop, pakiusap bigyan mo ako ng pagkakataon. Mali ako. Wala na akong mukha para tingnan ka. Pero pakiusap kahit palakihin mo ang sentensya ng nanay ko. Tumingin ako sa kanya. Wala nang bakas ng pagmamahal sa mata ko. Pagod na lungkot lang. Marco, nang ikulong nila ako sa bodega para patayin,
naisip mo ba ako? Natigilan si Marco, inilagay ang mga kamay sa ulo, at natumba sa upuan. Tinapos ng inspektor ang pagsusulat at sinabi bilang pagtatapos ng confrontation. Lilipat na ang kasong ito sa yugto ng paghahain ng sakdal para sa pagtatangka sa pagbatay, kidnap, usurpation ng ari-arian, at pagsasabuatan sa pagtatago ng krimen. Parang kampana ang mga salita niya. Nagpapatunay sa kabuwang pagbagsak ng mga sumama sa kasamaan. Tumayo si tatay, tumingin sa akin, at sinabi, Jada, mula ngayon, ayon na sa batas ang lahat. Hindi ka na dapat mag-alala. Hinawakan ko ang kamay niya. Tatay, gusto ko lang na mapayapa ka. Tayo na lang dalawa, tahimik na mabuhay. Ngumiti ng matamis si tatay. Anak, ligtas na tayo sa bagyo. Paglabas ng kwarto, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakayuko si Marco. Umiyak si Aling Vicenta. At nakaupo si Padre Benjamin na parang nawalan ng kaluluwa. Iyon ang presyo nila. Sa labas, nagsimulang maglinaw ang langit. At isang sinag ng araw ang nag-ilaw sa halway na parang nagbubukas ng bagong landas sa buhay ko. Natapos na ang lumang kabanata, at naghihintay na ang bagong buhay. Mabilis na naresolba ang kaso ni tatay, at sa loob lamang ng mahigit isang buwan, nagbigay ng unang hatol ang korte. Ang mastermind na si Kuya Ernesto ay nakatanggap ng pinakamataas na parusa. Si Padre Benjamin ay napatunayang guilty sa pandaraya, peking dokumento, at pagtatago ng krimen. Sina Aling Vicenta at Marco ay binigyan ng sentensyang pagkakakulong dahil sa pagsasabuatan, sa pagtatangka sa pagbatay at kidnap. Nang marinig ko ang hatol sa korte, wala akong saya o kasiyahan. Naramdaman ko lang na natanggal na ang mabigat na bato sa dibdib ko. May mga sugat na hindi na gumagaling, pero kahit papaano, sumama na ang hustisya sa mga inosente. Si tatay, nakatabi ko sa buong paglilitis, ay nanatiling payapa ang ekspresyon. Paglabas sa halway ng korte, hinawakan niya ng mainit ang kamay ko tulad noong bata pa ako. Jada, wala na akong hinanakit kaninuman. Kahit sa lahat ng pinagdaanan ko, nandito ka pa rin sa tabi ko, at sapat na yon. Sumandal ako sa balikat niya at naramdaman ang pagaan ng puso ko. Natapos na ang kabanata ng buhay ko na puno ng dilim, at nasa bunganga na ako ng ibang hinahara. Pagkatapos noon, bumalik sa katatagan ang kumpanya ni tatay. Nag-retire si tatay sa harap na pamamahala. Iniwan ang direksyon sa board of directors at nanatili bilang tagapayo lang. Sa mga shares na inilipat sa akin, may decision-making power ako. Pero malinaw si tatay. Huwag mong gawin lahat mag-isa. Mabuhay ka lang ng paraang gusto mo, masaya at mapayapa. Sumang-ayon ako. Matapos ang lahat ng nangyari, natutunan ko na gaano man kahirap ang mundo. Kung panatilihin mo ang malinis na puso, kung marunong kang magmahal sa iba at sa sarili mo, walang makakapatay sa liwanag sa loob mo. Isang maaraw na hapon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming insidente, nagluto ako ng hapunan para kay tatay. Napuno ng pabango ang kusina ng nilagang baka, inihaw na isda, at gulay na bagong pitas mula sa hardin sa likod bahay. Dahan-dahang kumain si tatay. Paminsan-minsang tumitingin sa akin ng may lambing ng ngiti. Hindi ka nila ginusto bilang manugang, pero bilang anak ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal na kulang sa iyo. Tumawa ako, pero tumulo ang luha, hindi sa lungkot, kundi sa pasasalamat. Ang gabing yon, nakatayo sa veranda, tiningnan ko ang bituin-bituing langit, at naisip ang lahat ng nangyari. Ang kasal na puno ng sugat, ang laban-laban sa masasama, at ang paglalakbay para muling matuklasan ang sarili. At ngayon, narito na ako sa dapat kong lugar mula pa noong una, isang babaeng alam ang sariling halaga, alam ang hangganan, at alam kung ano talaga ang mahalaga. Bukas, magsisimula ulit ako. Baka magbukas ako ng maliit na tindahan o matuto ng bagay na matagal ko nang gusto, pero hindi ko natapang ang subukan. Hindi ko gusto ang marangyang buhay. Gusto ko lang ang tunay na mapayapang buhay. Sa labas, humihip ang hangin sa mga puno, gumagawa ng bulong na parang basbas mula sa langit. Isinara ko ang mata at bumulong sa walang partikular, siguro sa sarili ko. Jada, mula ngayon, maging tunay kang masaya. Natapos na ang kabanata ng isang panahon, at nagsisimula na ang kabanata ng bagong buhay.